Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 773 hanggang 800. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang lugar sa unahan ay ang teritoryo ng mga butiki. Bago pa man sila makarating ay nakaramdam na sila ng maalab na mainit na aura. Sa sandaling ito, 50 o 60 tao ang nakikipaglaban sa mga butiki. Ang mga butiki na ito ay mas malaki pa sa mga lobo, mas makapal ang balat nila, at may kakayahan silang dumuran ng apoy at kamandag. Ding! Boom! Boom! Ang mga pag-atake mula sa kalahating hakbang na Origin Core Realms ay hindi nagawang banta ang mga butiki. Sa kabilang banda, ang kamandag at apoy mula sa mga butiki ay lubhang mahirap, at ang isa ay mawawalan ng kahit isang layer ng balat, kung mabubuhay man sila. Ang pinuno ng grupo ng nakababatang henerasyon ay isang kabataang naka-purple na umabot na sa half-step king level, at mayroon ding dalawang mas matandang half-step na kings. Ang kabuuang lakas at bilang ng grupong ito ay bahagyang mas mahina kaysa sa 10,000 Sacred Clan. Ito ang Purple Sun Palace, na malapit sa Tianfeng Great Island Zone. Nagpakawala ng hininga si matandang Faye habang nakapikit ang kanyang mga mata. Ang Purple Sun Palace ay isang 2-star sect na malapit sa Tianfeng Great Island Zone. Ang mga malapit sa isa't isa sa totoong mundo ay lalabas din na medyo malapit sa isa't isa sa Divine Illusion Zone, kaya sa loob ng inaasahan na ang Purple Sun Palace ay lilito dito. Nag-aalala lang si Old Fred na makatagpo ng 3-star na puwersa o higit pa, o isang Void God Realm King. Mga kaibigan mula sa 10,000 Sacred Clan, pareho ang target natin. Halika, tulungan mo kami. Ang mga disipulo at elite mula sa Purple Sun Palace ay nagkakaroon ng matinding labanan. Ang balat ng mga butiki ay napakatigas, at ang apoy at kamandag na kanilang inilabas ay nakakabagabag. Lahat, pumunta at lumikha ng isang landas sa teritoryo ng mga butiki, sabi ni Old Fred nang walang pag-aalinlangan. Ang relasyon sa pagitan ng 10,000 Sacred Clan at ng Purple Sun Palace ay hindi masyadong maganda, ngunit sa ngayon, sila ay nakaharap sa ibang species at naghahanap ng kapalaran. Ang pinagsamang lakas ng parehong puwersa ay maaaring mabawasan ang mga casualty. Ang tulong ng 10,000 Sacred Clan ay agad na nabawasan ang pressure sa Purple Sun Palace. Ang mga pag-atake ng elemento ng tubig ay mas kapaki-pakinabang laban sa mga butiki. Si Francis, na may Water of Wind Lightning, ay malinaw na isa sa mga nangungunang manlalaban. Shoo! Ikinaway ni Francis ang kanyang kamay, at ang mga alon ng tubig at kidlat ay tumama patungo sa mga butiki sa malapit. Ang peak 5th level ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay napakalakas, at lahat ng kanyang mga pag-atake ay tumama sa vitals ng mga butiki. Karamihan sa mga butiki ay agad na pinatay ni Francis, hindi man lang makalaban. Ang kidlat ng tubig ng batang iyon ay umabot na sa napakalakas na antas at tila napakalakas na sumalungat sa mga butiki. Hindi napigil ang purihin ng ilang matatandang eksperto. Si Francis ay napakabilis at maliksi. Hindi man lang nahawakan ng mga torpe na butiki ang kanyang damit. Siyempre, pagdating sa mga half-step King Lizardmen, si Francis ay kumilos lamang bilang isang suporta. Salamat, lahat, nagpahayag ng pasasalamat ang head disciple mula sa Purple Sun Palace. Huminto ang tingin ng binata na nakasuot ng lila kay Felicity at Francis. Pagkatapos ay nagsanib ang dalawang puwersang 2-star at nagsimulang salakayin ang teritoryo ng mga butiki. Hindi mabilis ang mga butiki. Hindi natin kailangang makipaglaban sa kanilang lahat, kailangan lang nating gumawa ng landas, mungkahi ni Old Fred, at tinanggap ito ng dalawang grupo. Ang mga butiki ay may matigas na balat, kaya't ang pagpatay sa kanilang lahat ay nakakapagod. Hindi lang napakaraming butiki, hindi sila marunong umatras tulad ng mga lobo. Ang mga lobo ay mas matalino at tatakas kung hindi sila ang kalaban ng kalaban, ngunit ang mga butiki ay lalaban hanggang kamatayan. Patayin. Ang pinakamalakas na tao ng dalawang puwersa ay nagbukas ng landas habang ang mga eksperto sa pagtatanggol ay responsable sa pagpapanatiling ligtas sa lahat. Si Francis at ang maliksi ay inilagay sa likuran, responsable sa pagpatay sa sinumang lizardmen na sumusunod sa kanila. Makalipas ang 1 oras, matagumpay na nakagawa ng landas ang dalawang puwersa.
Hu! Nagpakawala ng mahabang hininga ang lahat. Magulo talaga ang mga butiki. Sa sandaling ito, ang kakaibang kaguluhan ng Yuan Chi mula sa ibaba ay naging mas malakas, at ito ay lubhang nakakaakit sa mga buhay na nilalang. Evil God's Altar. Nakatingin ang kaliwang mata ni Francis sa kailaliman ng underground na lungsod. Sa inspeksyon ng God's spiritual eye, nahulaan niya at nasuri kung tungkol saan ang kaguluhan. Ang Imperial Dao bloodline ni Francis ay tila nasa sabik sa kapangyarihang ito, ngunit ang kanyang Ice Water bloodline ay walang reaksyon. Lahat, humanda. Susunod na haharapin natin ang mga Scorpion Men. Sila ang pinakamalakas sa marami. Sigaw ni Old Fred. Ang mga Scorpion Men ay may malakas na opensa, depensa, at bilis. Ang kanilang mga pag-atake ay makamandag din. Bago pa man sila makarating sa teritoryo ng mga Scorpion Men, isang surge ng Dark Aura ang lumitaw. Sa ilang kadahilanan, naalala ni Francis ang mutated Scorpion na minsan niyang pinaamo sa Purple Saint Roans. Nagkaroon ng katulad na aura dito. Isang pangit na alakdan ang biglang tumalon mula sa isang sulok at ikinaway ang mga kuko nito. Nag-iisang Scorpion man lang iyon. Dahil ang mga Scorpion Men ay napakalakas sa kanilang sarili, hindi nila kailangang magtulungan tulad ng mga lobo. Ding! Ding! Pang! Bam! Sabay-sabay na umatake ang 5 o 6 na elite at pilit na pinaatres ang Scorpion Man. Huwag mo nang habulin. Nagalit ang Scorpion Man at pinitik ang buntot nito, sinaksak ang puso ng isang alagad na humahabol dito. Arg! Ang Origin Core Realm na disipulo ay sumigaw, pagkatapos ay namatay. Huminga ng malamig ang mga eksperto mula sa magkabilang puwersa. Napagtanto ni Francis na, sa mga pag-atake ngayon lang, hindi nasugatan ang carapace ng Scorpion Man. Ang mga Scorpion Men ay mabilis at maliksi, at ang kanilang mga kuko at buntot ay maaaring humarap sa kritikal na pinsala. Masasabi ng isa na sila ay halos isang perpektong lahi bukod sa katotohanan na sila ay sobrang pangit. Ang mga naglilinang ng elemento ng apoy, pumunta sa harap, utos ni Old Fred. Bagamat hindi masasabing ang mga Scorpion Men ay nalabanan ng apoy, sila ay hindi gaanong nababanat laban dito. Boom! Nagtulungan ang ilang eksperto na nag-cultivate ng elemento ng fire at nagpadala ng putok ng apoy patungo sa Scorpion Man, dahilan para mapasigaw ito. Makalipas ang ilang hininga, naging abo ang Scorpion Man, ngunit ang mga pinuno mula sa 10,000 Sacred Clan at Purple Sun Palace ay may mga solemne na ekspresyon, isa lamang itong alakdan. Habang papasok sila sa loob, mas malakas na surge ng malamig at madilim na aura ang lumitaw. Ang aura mula sa mga Scorpion Men na ito ay mas malakas kaysa sa nauna, at ang dalawang grupo ay pinagsama upang labanan ang isang Scorpion Man pagkatapos ng isa pa. Medyo marami ang mga Scorpion Men, ngunit sa kabutihang palad, hindi sila nakatipon ng daan-daan. Kung hindi, ang dalawang grupo ay walang pagkakataon. Sa isang tiyak na sandali, isang matangkad ngunit pangit na babaeng Scorpion Man ang lumitaw sa harapan. Ang babaeng Scorpion Man ay may kalahating hakbang na king intent, at ang kanyang bilis at opensa ay umabot sa isang nakakatakot na antas. Kahit na ang pinagsamang lakas ng dalawang half-step na hari mula sa Purple Sun Palace ay hindi niya nagawang hawakan. Arg! Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa grupo. Ding! Ding! Bam! Anumang pag-atake na nakarating sa babaeng Scorpion Man ay lilikha ng mga spark. Hindi siya nasaktan. Bukod sa kanyang lakas kaluluwa, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang hari. Hindi mapigilan ni Francis na i-click ang kanyang dila. Ang kanyang bilis, pag-atake, at depensa ay napakalakas, at kahit ang normal na kalahating hakbang na kings ay maaaring mapatay ng kanyang kamandag. Arg! Ang balat ng matanda sa Great Origin Core Realm ay hiniwa ng kanyang mga kuko, at hindi nagtagal ay namatay ito. Ang sinumang mas mahina kaysa sa isang hari na na-envenoma ay halos tiyak na mamamatay. Maging ang karanasan ni Old Fred ay nabagabag. Bukod sa babaeng Scorpion Man, mayroong 20 o higit pang malalakas na Scorpion Men sa malapit na lahat ay nasa Great Origin Core Realm, hindi gaanong mas mahina kaysa sa Half-Step Kings. Nang magsimulang maglaban ang dalawang panig, lumitaw ang dalawang magnificent powers mula sa gitna ng teritoryo ng mga Scorpion Men.
Isang kahangahangang kapangyarihan ay masama at masama. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa babaeng Scorpion Man. Mystical yung isa, parang hindi mahuhuli ang may-ari. Boom! Boom! Ang sagupaan ng dalawang King Aura ay nagpatawag ng mas maraming alakdan. May king ba mula sa outside world dito? Ang mga grupo mula sa 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay parehong maingat. Sa sandaling ito, ang babaeng Scorpion Man ay tila nakatanggap ng ilang balita, at siya ay mabilis na umatras kasama ang iba pang mga alakdan. Whoosh! Ang babaeng Scorpion Man ay nag-iwan ng malabong after image. Bumantong hininga ang lahat. Bukod sa hindi kasing lakas ng kaluluwa ng babaeng Scorpion Man tulad ng sa isang hari, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay umabot na sa antas ng isang hari. Gayunpaman, hindi napagtanto na nang ang babaeng Scorpion Man ay sumugod ng humigit kumulang 200 yarda at nakarating sa isang madilim na sulok, isang bug zone ng hangin ng humampas patungo sa kanyang ulo. Meow meow. Isang maliit na pilak na kulay abo na pusa ang tila lumitaw sa himpapawid at tinamaan ang kanyang ulo gamit ang paa nito. Ang paa ay hindi masyadong malakas, ngunit isang nakakahilo na sensasyon ang nanag sa babaeng Scorpion Man. Kasunod noon, lumitaw sa kanyang paningin ang isang lilang mata na gawa sa kidlat. Eye soul gaze. Isang malamig na sensasyon ang kumalat sa medyo mahinang kaluluwa ng babaeng Scorpion Man. Sa katotohanan, ang kanyang kaluluwa ay hindi talaga mas mahina kaysa sa karamihan ng mga half-step na kings, hindi lang ito umabot sa antas ng isang hari tulad ng iba pang aspeto niya. God Tribulation Lightning. Isang immortal at walang kamatayang aura ang pumasok sa kaluluwa ng babaeng Scorpion Man, at nagsimula itong manginig na parang dumating na ang katapusan ng mundo. Ang pinagmumulan ng kapangyarihang ito ay nasugatan ang kanyang kaluluwa at ginawa siyang nanginginig sa takot. Dark Heart Seal. Habang nagpapanik ang babaeng Scorpion Man, isang ipinagbabawal at masamang kaguluhan ng kapangyarihan ng Eye Bloodline ang tumatak sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tagumpay, bulong ng isang gwapong binata na may lilang buhok. Meow meow. Whoosh! Ang munting pasang magnanakaw at ang babaeng Scorpion Man ay sabay na nawala. Whoosh! Sa isang kislap ng kanyang mga pakpak ng kidlat, nawala ang batang may kulay ubing buhok. Francis, saan ka nagpunta ngayon lang? Nakita ni Tianfan ang batang may lila na buhok na lumitaw mula sa isang madilim na sulok. Nakikipag-away ako sa isang Scorpion Man at tumakas ito. Walang ekspresyong sinabi ni Francis. Pang! 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 Lalong naging matindi ang labanan ng dalawang hari. Nakita ng lahat ang isang malaking anino ng isang alakdan na nagpawi sa kalangitan. Isa itong haring alakdan. Huminga ng malamig ang lahat. Kung ang mga normal na Scorpion Men ay napakalakas na, mahirap isipin kung gaano kaitikot ang isang hari. Sabay-sabay silang nagpakawala ng hininga. Kung alam lang nilang may hari ang mga alakdan, hindi sila maglalakas loob na pumasok. Mukhang napilitan ng Scorpion Man King na iyon na gamitin ang Bloodline Secret Technique nito. Bulalas ni matandang Faye. Mahirap isipin kung gaano kalakas ang ibang hari kung magagawa nila iyon. Boom! Boom! Bam! Ang underground na lungsod ay yumanig, at ang isang tao ay mahinang nakakita ng isang mapagmataas na kabataan sa gitna ng alikabok. Siya ay natatakpan ng pilak na manipis na ulap at nagbigay ng spatial undulations. 774. Ang sagupaan sa pagitan ng kabataan at ng haring alakdan ang naging sanhi ng pagyanig ng kaluluwa ng lahat. Ginamit ng Scorpion Man King ang Bloodline Secret Technique nito para ipatawag ang anino ng isang malaking Scorpion, na naglabas ng mga surge ng sinaunang Bloodline na aura na naglalaman ng sapat na kapangyarihan para yumanig ang langit at lupa. Ito ay sa ilalim ng katotohanan na sila ay mahigpit na pinaghihigpitan ng Divine Illusion Dimension. Kung sila ay nasa labas ng mundo, ang haring Scorpion Man na ito ay maaaring gumawa ng kalituhan sa ilang mas maliit na mga zone ng isla. Whoosh! Gumamit ng malalim na spatial technique ang kabataan at nag-iwan ng bahid ng pilak habang malaya siyang gumagalaw. Mystic Spatial Split. Ang isang sinag ng pilak ay biglang umabot sa kalawakan mismo at lumaslas patungo sa hari ng alakdan. Basag!
Nagsimulang pumutok at dumyugo ang depensa ng Scorpion Man King na nakayanan ang mga pag-atake ng ibang mga hari. Taong bastard, mamatay. Ang Scorpion Man King ay umungal habang ito ay gumanti. Ikinaway nito ang mga kuko at buntot nito sa paligid na lumilikha ng pinaghalong maitim na pilak na ipoypo na pumutol sa lahat sa loob ng 100 yarda. Bo! Isang pilak na daloy ng liwanag ang tumakip sa katawan ng kabataan, at ang pag-atake ng Scorpion Man King ay tila pumasok sa isang spatial whirlpool at naidirekta palayo. Gayunpaman, kahit na sa Spatial Secret Defensive Technique, ang kabataan ay dumaing at napilitang bumalik ng ilang dosenang yarda. Ang lakas ng labanan ng Scorpion Man King na iyon ay malapit sa isang peak tier king kapag nagagalit. Ang aura ng buhay mula sa haring iyon ay talagang bata pa, ngunit wala pa akong narinig na ganoong tao sa mga ranggo ng Imperial Genius. Ang mga tao mula sa 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay hindi napigil ang magsimulang mag-usap. Nasa Imperial Genius ranking si Felicity, ngunit nasa humigit kumulang 300 lang siya. Bagamat hindi nagawang makipag-away ng kabataan sa Scorpion Man King, nakuha niya ang kontrol dahil sa kanyang spatial techniques. Siya yun. Tumingin si Francis sa mapagmataas na kabataan at nagulat. Tama, kilala niya ang kabataang ito at nakatrabaho pa niya ito. Nang makita siyang muli, napabuntong hininga si Francis sa kanyang puso. Kaibigan, kailangan mo ba ng aming tulong? Isang liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Felicity. Ang lakas at hitsura ng kabataan ay nagbigay kahit ang ipinagmamalaking Felicity ng magandang impresyon. Hindi na kailangan, walang ekspresyon ang sinabi ng kabataan habang nakikipaglaban siya sa Haring Alakdan gamit ang kanyang spatial techniques. Sa paglipas ng panahon, hindi na nagawa ng Scorpion Man King na panatilihin ang lihim na pamamaraan ng bloodline, at nagsimulang dumami ang mga pinsala nito. Sa loob ng 1 oras, ang Haring Alakdan ay natalo, at ito ay naging isang madilim na guhit ng liwanag at mabilis na tumakbo patungo sa mas madilim at mas masasamang lugar ng underground na lungsod. Hindi na hinabol ng binata ang Haring Alakdan dahil nagugol ito ng maraming lakas para manalo. Maaari ko bang itanong kung saang puwersa ka nanggaling? Tanong ni Old Fred, Felicity, at kasama. Kung kaya nilang bumuo ng isang alyansa na may ganitong henyo, malaking tulong ito sa kanila. Godfrey, Mystic True Sacred Clan. Walang emosyong sinuri ng kabataan ang dalawang grupo. Marami silang half-step kings at maraming elite. Hindi niya magawang pansinin ang mga ito. Godfrey. Napangiti si Felicity at marahang ibinulong ang pangalang ito nang maalala niya ito. Si Godfrey ay hindi masyadong sikat sa Lord Dynasty. Mystic True Sacred Clan. No wonder. Maraming alam si Old Fred, at bihira ang 3-star forces kahit nasa continent zone. Ang Mystic True Sacred Clan ay isang 3-star superpower mula sa Kang Ocean. Matapos talunin ng Haring Scorpion Man, pumasok si Godfrey sa palasyo ng mga alakdan at nagsimulang kunin ang kanilang mga kayamanan. Ang mga mapagkukunan sa palasyo ng Scorpion Man King ay akin. Maaari ninyong makuha ang lahat, sabi ni Godfrey. Ang Haring Scorpion Man ay natalo ni Godfrey mag-isa, kaya walang nang ahas na kunin ang alinman sa mga kayamanan sa palasyo. Bilang pinakamalakas na lahi sa lugar, ang mga Scorpion Men ay may malaking halaga ng kayamanan. Lumahok din si Francis sa pandarambong. Ang babaeng Scorpion Man na kinokontrol niya ay alam na alam ang teritoryo ng mga Scorpion Men, pati na rin ang ilang lugar kung saan itinago nila ang kanilang mga kayamanan. Ayon sa paghahanap ng kaluluwa na ginawa ni Francis sa babaeng Scorpion Man, siya ang reyna ng hari. Bukod sa mismong si Haring Alakdan, siya ang may pinakamataas na katayuan at pinakadakilang lakas. Whoosh! Nag-iwan si Francis ng alo ng tubig at kidlat habang papasok siya sa isang resource chamber. May 4 na dalubhasa sa Scorpion Men na nagbabantay sa resource chamber, at ipinatawag ni Francis ang reyna ng mga Scorpion Men upang paalisin sila. Ang mga bihirang halaman at kayamanan ng bawat uri ay nakalatag sa silid ng mapagkukunan. Lahat sila ay napakabihirang at mahirap hanapin sa labas ng mundo. Isang surge ng purong Heaven Earth Yuan Chi ang agarang dumaloy at itinaas ang atensyon ng ilang tao sa malapit. Halika! Ginamit ni Francis ang kanyang pinakamabilis na bilis upang mangolekta ng ilan sa mga mapagkukunan na kapakipakinabang sa kanya. Dark Lightning Wood.
Hindi nagtagal ay nakahanap si Francis ng isang bihirang material na lightning daw. Isa itong piraso ng itim na kahoy na may nakaukit na madilim na kidlat. Lumaki ang dark lightning wood sa isang basang kapaligiran at sinipsip ang lakas ng kidlat. Ang piraso ng dark lightning wood sa harap niya ay bihira, at natipon nito ang asensya ng kidlat sa nakalipas na ilang dosenang milenya. Hinawakan ni Francis ang kahoy na ito at inilipat ang 5 elemental wind lightning technique, at naramdaman niya ang mga butil ng malamlam na kidlat na pumasok sa kanyang katawan. 5 balancing water spirit grass. Dim wind bamboo. Dark dragon teeth grass. Ang mga mata ni Francis ay kumikinang, ngunit malamang na mayroong ilang mga mapagkukunan sa palasyo na mas nagkakahalaga. Gayunpaman, ang ilan sa mga mapagkukunan dito ay ang pinakakapaki-pakinabang para kay Francis. Seng! Seng! Sa sandaling ito, naramdaman ng mga elite ng 10,000 Sacred Clan at ng Purple Sun Palace ang aura mula sa mga kayamanan at mabilis na nagsara. Masyadong malakas ang aura mula sa mga kayamanang ito, at hindi ito lubos na maselyuhan ni Francis. Maaari niyang gamitin ang kanyang magnificent power, ngunit malamang na iyon ay makaakit ng higit pang atensyon. Francis, napakaswerte mo. Pinangunahan ni Old Fred ang isang grupo ng mga tao at mabilis na nagtipon malapit sa resource chamber. Mabilis. Huwag hayaang kunin ng mga tao mula sa 10,000 Sacred Clan ang lahat. Ang bilis ng mga mula sa Purple Sun Palace ay hindi gaanong mas mabagal, ngunit ang 4 na Scorpion Men ay nagsimulang umatake sa kanila nang sila ay malapit na. Hindi nagtagal ay nagsimula ang labanan, ngunit hindi mahirap para sa dalawang puwersa na patayin sila. Tanging si Old Fred lamang ang bahagyang nausisa. Bakit nakapasok si Francis sa resource chamber nang hindi inaatake ng mga Scorpion Men na iyon? Gayunpaman, wala na siyang panahon para mag-isip pa. Pumasok sila sa resource chamber at nakuha ang mga kayamanan. Ang resource chamber na ito ay may maraming kayamanan na lahat ay inilagay sa magkakahiwalay na lalagyan at pinuprotektahan ng mga array. Ang isang tiyak na tagal ng oras ay kinakailangan upang masira ang bawat array. Sa oras na dumating sila, si Francis ay nakakuha na ng ilang mga kayamanan na pinakakapakipakinabang para sa kanya, kabilang ang Dark Lightning Wood, ang 5 Balanced Water Spirit Grass, at ang Dim Wind Bamboo, na makakatulong sa Wind Lightning Technique at True Yuan ni Francis, habang ang Dark Dragon Teeth Grass ay isang bihirang halaman na nagpapataas ng lakas ng buhay ng isang tao. Ang Dark Dragon Teeth Grass ay ang tanging bagay na natagpuan ni Francis na maaaring makatulong ng husto sa kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Ang 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay naghati sa mga mapagkukunan, at dahil si Francis ang nakahanap ng lugar, ang 10,000 Sacred Clan ay nakatanggap ng 70% habang ang Purple Sun Palace ay nakatanggap lamang ng 30%. Ang mga mula sa Purple Sun Palace ay hindi gaaman. Sa mga tuntunin ng lakas, sila ay bahagyang mahina kaysa sa 10,000 Sacred Clan, at nakagawa na sila ng kasunduan noon pa man. Hindi nagtagal ay naubos ang resource chamber. Francis, ang mga kayamanang kinuha mo ay tila may pinakamataas na halaga. Kumikislap ang mga mata ni Old Fred habang nakatingin sa kanya, at alam ni Francis ang ibig niyang sabihin. Nakangiti, kinuha ni Francis ang mga mapagkukunang kinuha niya. Francis, napakatapat mo. Tumango si Old Fred bilang kasiyahan. Ang mga mapagkukunang natagpuan ni Francis ay nakakaakit kahit sa kalahating hakbang ng mga hari. Ayon sa mga patakaran, kailangan ni Francis na hatiin ang mga mapagkukunang nahanap niya sa kanyang grupo. Sino ang maglalakas loob na pumasok sa isang mapanganib na lugar na mag-isa? Ang lahat ng ito ay nararapat sa akin. Kalmado ang tono ni Francis. Nang marinig iyon, hindi masyadong natural ang ekspresyon ni Old Fred, at hindi siya nasisiyahan sa kanyang puso. Malinaw na si Francis ay walang mga palatandaan ng paghahati ng mga mapagkukunang ito. Oh well, ikaw ang nakahanap ng resource chamber. Ayaw ni Old Fred na makipag-away sa kanilang sarili, at masasabi niya na si Francis ay may ilang nakatagong baraha. Ang mga kalapit na Scorpion Men na responsable sa pagbabantay sa resource chamber ay hindi inatake si Francis, ngunit inatake nila ang lahat. Higit pa rito, si Francis ay may misteryosong emperador bilang isang master, at siya ay pinuri mismo ni Duke Nanfeng. Si Old Fred ay isang middle echelon member lamang ng clan at ayaw niyang masaktan si Francis.
Maghihintay ako ng pagkakataong i-scam ang brat na ito, nagpa siya si Old Fred. Sure. Sa isang iglap, tumungo si Francis sa ibang direksyon. May isa pang imbakan na naglalaman ng mga bahagi ng mga bihirang hayop, bulong ni Francis. Dahil inalipin niya ang reyna ng mga Scorpion Men, mas alam niya kaysa sa iba. Gayunpaman, pagdating niya, nakita na ng iba ang lugar. Naroon si Felicity at ang kabataang nakasuot ng lila, ang dalawang puno ng mga disipulo ng dalawang angkan. Ang silid sa ilalim ng lupa na ito ay napakalaki, at ang mga materyales dito ay maaaring isalansan sa isang bundok. Ang ilang mga materyales ay kailangang maimbak sa ilang partikular na kapaligiran kung hindi ay dadaloy at mabubulok ang Heaven-Earth Yuan Chi. Hindi ko na kailangang magkaroon ng iba pa, ngunit ang mga buto ng Purple Wind Lightning Lion King ay dapat na akin. Si Francis ay may mapagpasyang hitsura. Ang mga buto ng Purple Wind Lightning Lion King ay naglalaman ng purong kapangyarihan ng Wind Lightning na tugma sa Wind Lightning technique ni Francis. Ang tanging pinagsisisihan ay ang Crystal Core of the King Lion ay personal na hawak ng Scorpion Man King. Noon, malaki ang binayaran ng Scorpion Man King para patayin ang Purple Wind Lightning Lion, at umasa siya sa kanyang kamandag. Ang kapangyarihan lamang ng Wind Lightning sa loob ng Crystal Core of a King ay maaaring magbigay daan sa cultivation ni Francis na tumaas ng husto. Nahanap na. Ginamit ni Francis ang kanyang mga alaala at ang God Spiritual ay para mabilis na mahanap ang Dark Purple na malakristal na buto. Gayunpaman. Brat, tumigil ka. Ang ilang mga tao mula sa 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay parehong natagpuan din ang mga buto ng Purple Wind Lightning Lion. 775. Ang mga taong ito ay dumating ng mas maaga kaysa kay Francis, at alam nila kung ano ang mahalaga. Bagamat hindi nila nakilala ang eksaktong kasaysayan ng mga buto ng Purple Wind Lightning Lion, hindi iyon naging hadlang sa kanila sa pagtansya ng halaga nito. Kasama sa taong nagsabi sa kanya na huminto ang kabataang nakasuot ng lila. Isa siyang head disciple at naabot na niya ang half-step king level, ngunit wala siya sa Imperial Genius rankings. Lahat ng naririto ay nakakakuha ng bahagi, at gusto ko ang ilan sa mga buto na iyon, direktang sabi ni Francis, at ang kanyang saloobin ay nagpagalit sa Purple Sun Palace. Isang henyo mula sa Purple Sun Palace ang unang nakahanap ng lugar na ito, at gusto ni Francis na kunin ang isa sa mga pinakamahalagang materyales kahit na wala siyang ginawa. Nagalit ito at sabay na tumawa. Hindi pa kami nakakapagpasya kung paano hatiin ang mga mapagkukunan. Nagsalubong ang kilay ng binata na nakasuot ng lila. Bagamat hindi masyadong mataas ang kultibasyon ng kabataang ito, talagang napakakapal ng mukha niya. Anong nangyayari? Lumingon ang mga mata ni Francis sa head disciple ng kanyang clan, Felicity. Si Felicity ay may kakaibang ekspresyon, at sa wakas ay naunawaan ni Francis na ang dalawang puwersa ay hindi pa nakakapagpasya kung paano hatiin ang mga mapagkukunan. Ang Purple Sun Palace ang unang nakahanap ng lugar na ito at nais ang pinakamalaking hiwa, ngunit ilang tao mula sa 10,000 Sacred Clan ang naruroon din noong ito ay natagpuan. Nais ng 10,000 Sacred Clan na hatiin ito sa 50 hanggang 50, ngunit gusto ng Purple Sun Palace ng hindi bababa sa 60%. Simple lang kung gayon hayaan ang sariling kakayahan ang magpasya. Nang marinig iyon, nagalit ang mga mula sa Purple Sun Palace. Brat, kung hahayaan natin ang sarili nating kakayahan na magpasya, hindi mo makukuha itong mga bihirang buto ng lightning daw. Isang elder mula sa Purple Sun Palace ang humagalpak ng tawa. Fine, address muna ako. Nagkibit balikat si Francis at lumipat patungo kay Felicity. Teka, nawala ang mga buto. Naningkit ang mga mata ng isang chubby middle-aged na lalaki mula sa Purple Sun Palace, at lahat ay napatingin. Ang mga buto ng Purple Wind Lightning Lion ay nawala. Whoosh! Isang maitim na bahid ng pilak ang sumilay. Spatial technique. Sumigaw ang binatilyong nakasuot ng lila habang ang kanyang kalahating hakbang na divine sense ay napuno ng hangin, ngunit ang bahid ng pilak ay nawala. Brat, ninakaw mo lang ba ang mga buto? Tumingin ang mga mula sa Purple Sun Palace. Maging ang kabataang may lilang buhok ay naghihinala kay Francis. Nakakatawa. Sino sa inyo ang nakakita sa akin na nagnakaw ng mga buto? Naiinis na sabi ni Francis, at natahimik ang ekspresyon ng lahat.
Sa katunayan, walang nagawa si Francis. Pinagmamasdan siya ng magkabilang panig sa buong oras, kaya wala siyang pagkakataong gumawa ng anuman. Higit pa rito, sino ang may kakayahang magnakaw ng isang bagay sa harap mismo ng dalawang half-step na hari? Matuwid na sabi ni Francis. Ang mga mula sa Purple Sun Palace at sa 10,000 Sacred Clan ay kumilos na parang nakakita ng multo. Sinabi sa kanila ng Loika na hindi ito magagawa ni Francis, ngunit sinabi sa kanila ng instinct na tiyak na may kaugnayan si Francis dito. Kung gayon, sino sa tingin mo ang may gawa nito? Tanong ng binatilyong nakasuot ng lila. Natahimik sandali si Francis. Ayon sa aking pagsusuri, may isang tao lamang na may kakayahang gawin ito, at hindi siya mula sa dalawang puwersa. Nang marinig iyon, nanginag ang puso ng lahat. Godfrey. Bulalas ni Felicity at ng kabataang nakasuot ng lila. Marunong sa kakayahan, si Godfrey ang pinakamahinala. Maaaring si Godfrey iyon. Ang kanyang spatial techniques ay umabot sa malalim na antas. Hindi nagtagal, sumang-ayon ang ilang tao. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman sa dalawang puwersa na may ganoong kakayahan. Tumawa si Francis sa kanyang puso. Godfrey, hindi ko sinasadyang iframe ka, ito lang ang lohikal na sagot. Sa Demigod Forgotten Garden, nagtulungan noon sina Francis at Godfrey, at malaki ang papel ni Godfrey sa pagpatay kay Wenloan. Si Godfrey ay may kakayahang magnakaw ng mga buto, ngunit siya ay ipinagmamalaki. Maaaring kunin niya ang mga ito sa pamamagitan ng puwersa, ngunit hindi niya kailanman nakawin ang mga ito. Hindi ko inaasahan na si Godfrey ay isang magnanakaw na bastard. Malungkot ang ekspresyon ng binata na nakasuot ng lila. Kung totoo ito, wala silang magagawa laban kay Godfrey. Wala silang magagawa laban sa spatial talents ni Godfrey. Sa sandaling ito, whoosh! Ang isa pang bihirang material ay lumipad sa hangin at nawala. Iyon ay isang puso ng toro. Iyon ang puso ng isang sinaunang toro na halos umabot na sa Void God Realm. Nagagawa nitong palakasin ang mga organo ng isang tao at angkop para sa pagpapalakas ng katawan. Nagkaroon ng kaguluhan. Sa pagtatapos, walang nakakaalam kung sino ang nagsimula nito, ngunit sinimulan ng lahat na kunin ang anumang nakita nila. Paminsan-minsan ay lilito ang bahid ng pilak. Godfrey. Bastard. Parehong nanumpa ang magkabilang puwersa habang sila ay lumaban. Bagamat hindi gaanong kinuha ang magnanakaw na ito, lahat sila ang pinakamahalaga. Sinong nagmumura sa akin? Ang divine sense of aching ay tumawid. Boom! Nanginig ang kaluluwa ng lahat nang dumating ang isang magnificent power. Ang dalawang puwersa na nagmumura ay agad na nakaramdam ng hindi makahinga. Sino ang sumusumpa sa akin? Dumating ang isang kabataan na ilang hakbang lang. Godfrey. Ang mga ekspresyon ng lahat mula sa dalawang puwersa ay tumigas, at ang mga nagmura ng malakas ay natakot. Sa sandaling ito, natapos na ni Godfrey ang pagkuha ng ilan sa mga mapagkukunan mula sa Scorpion King Palace, at ang iba ay hindi gaanong bihira. Aalis na sana siya nang marinig niyang may nagmumura sa kanya. Ang mga pandaman ng isang Void God Realm King ay napakalakas. Ito ay isang aksidente, nagsimulang magpaliwanag ang mga kabataan at kumpanyang nakasuot ng lila. Hindi mo kami masisisi. Na si Francis ay naghinala sa iyo, kaya kami. Ang grupo ng Purple Sun Palace ay nagsimulang sisihin si Francis. Francis. Nagpakita si Godfrey ng kakaibang tingin at tumingin sa isang gwapong binata. Tama. Naghinala ako kay Godfrey, ngunit hindi ako nagmumura o nagmura sa kanya, walang takot na sabi ni Francis. Gusto lang niyang idirekta ang hinala sa kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, si Godfrey ay sapat na malakas upang mahawakan silang lahat. Ang mga nanumpa at nagmura ng malakas ay mula sa Purple Sun Palace. Bakit ka naghinala sa akin? Tinitigan ni Godfrey si Francis na may malungkot na ekspresyon. Ang kabataang ito ay may parehong pangalan sa taong iyon. Napatay pa ng taong iyon ang Emperor of Death, hindi maabot ni Godfrey ang taas ng taong iyon. Gayunpaman, pagkatapos mag-scan gamit ang kanyang divine sense, natukoy niya na hindi sila ang parehong tao. Iba ang aura ng kanilang mga diskarte, at hindi maiugnay ni Godfrey ang mahinang kabataang ito sa left-eyed Heavenly Emperor.
Senior Marshal Brother Godfrey, ganito. Sinabi sa kanya ni Francis ang buod ng nangyari. Napakatapat mo, at ang iyong mga hinala ay talagang lohikal. Bahagyang tumanggo si Godfrey sa kanyang ulo. Mahirap humanap ng ibang tao na maaaring magnakaw sa harap ng dalawang half-step na kings nang hindi nila namamalayan. Maging si Godfrey ay kailangang ibigay ang kanyang buong lakas para magawa iyon. Para sa inyo mga brats. Ang malamig na tingin ni Godfrey ay tumingin sa mga kabataan at kumpanyang nakasuot ng lila. Boom! Nasira ang isang spatial na kaguluhan. Wow! Ang mga kabataang nakasuot ng kulay ube at kasama ay lumuwa ng isang subo ng dugo. Sila ay nasugatan. Wala sa kanila ang maaaring gumawa ng anuman sa harap ng isang hari na dalubhasa sa kalawakan. Tanging si Felicity lamang ang maaaring makipagpalitan ng ilang suntok kay Godfrey, ngunit si Felicity ay palaging nag-iisip ng mabuti kay Godfrey at hindi siya minumura. Ang tanging pinarusahan ni Godfrey ay ang mga sumumpa sa kanya. How dare they humiliate a king? Ang mga mula sa Purple Sun Palace ay may mga dead fish-eyed expression, at hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano. Hindi ako mag-aabala na nakawin ito mula sa iyo, kukunin ko lang ito sa pamamagitan ng puwersa. Malamig na tumawa si Godfrey, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay at gumamit ng spatial technique upang tipunin ang mga mapagkukunan sa silid sa ilalim ng lupa. Walang sino man mula sa Purple Sun Palace o sa 10,000 Sacred Clan ang nangahas na pigilan siya o kunin ang anuman, maliban sa isang tao si Francis. Hindi pinigilan ni Francis si Godfrey, nagsimula na rin siyang kumuha ng iba pang mapagkukunan. Francis. Si Felicity at ang kanyang mga kasama ay pawis na pawis para kay Francis. Hahaha. Kawili-wili at matapang ka, tulad ng taong iyon. Tumawa si Godfrey. Karamihan sa mga mapagkukunan dito ay walang silbi sa kanya, ngunit ang mga aksyon ni Francis ay nagpapataas ng kanyang interes. Sure. Ginamit ni Francis ang Water of Wind Lightning kapag gumagalaw. Wind Lightning. Ano ang relasyon mo at ng Francis na iyon? Bulalas ni Godfrey. Relasyon. Ang pangalan ko ay Francis. Ngumiti si Francis habang mabilis niyang kinuha ang mga mapagkukunan. Sa sandaling ito, ang mga mula sa 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay walang lakas ng loob na gumawa ng anuman. Katulad, sobrang katulad. Bulong ni Godfrey. Ang pamamaraan na nilinang ni Francis ay katulad ng orihinal na Francis, at kumilos pa sila sa magkatulad na paraan. Siyempre, naghinala si Godfrey, pero hindi talaga siya naniwala. Hindi siya maniniwala na ang left-eyed Heavenly Emperor, isang walang kapantay na emperor, ay ang mahinang kabataang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni na Francis at Godfrey ang lahat mula sa silid sa ilalim ng lupa. Hindi inatake ni Godfrey si Francis. Siguro dahil bagay sa panlasa niya ang mga kilos ng huli, o kaya naman dahil sa taong iyon. Nanatiling walang ekspresyon si Francis matapos kunin ang mga mapagkukunan. Mahusay niyang kontrolado ang mga iniisip ni Godfrey, at sigurado siyang hindi magugustuhan ni Godfrey ang kanyang mga kilos. Godfrey. Hindi ko ihahayag ang aking pagkakakilanlan sa iyo, ngunit hindi ko rin ito itatago. Tingnan natin kung maiintindihan mo ito o hindi. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Francis habang nakatingin siya sa direksyon kung saan nagpunta si Godfrey. Nagpasya siyang magkaroon ng mahusay na kontrol sa pag-iisip ni Godfrey upang makakuha ng mas maraming benepisyo. Pagkatapos ng lahat, tiyak na isa si Godfrey sa pinakamalakas na tao na nakapasok sa Divine Illusion Dimension. Makalipas ang isang oras, umalis si Godfrey sa teritoryo ng mga Scorpion Men at nagtungo sa Evil God's Altar. Ang Evil God's Altar ay naglabas ng mahiwagang kapangyarihan na ginawang kakaiba ang kalapit na Heaven-Earth Yuan Chi. Mas matindi ang pakiramdam ng mga may mas malakas na bloodline. Ayon sa mga reaksyon ng mga karera sa ilalim ng lupa, ang Evil God's Altar ay lumilikha ng ilang uri ng himala. Ang taunang Scorpion Man King ay dapat na tumakas sa Evil God's Altar. Susundan natin si Godfrey. Kaya niyang gawin ang lahat ng trabaho habang kinukuha natin ang lahat. Ang mga mata ng matandang Fae ay kumikinang sa tuso.
776. Ang Evil God Altar ay nasa pinakasentro ng underground city, at kapag mas malapit ang isang species sa altar, mas malakas sila. Nakatanggap si Francis ng impormasyon mula sa reyna ng Scorpion Men na hindi lang ang mga Scorpion Men ang mga species na malapit sa altar. Mayroong 3 iba pang mga species na hindi mas mahina kaysa sa mga Scorpion Men. Sa katotohanan, ang underground na lungsod ay mayroon ding mga daga, pusa, at iba pang mahihinang uri ng hayop na mas malayo pa sa altar kaysa sa mga lobo. Mayroong higit sa isang landas na humantong sa underground na lungsod. Ang grupo ng Purple Sun Palace ay pumasok mula sa isa pang pasukan. Hindi alam ni Francis kung paano nakapasok si Godfrey, ngunit ayon sa alam niya, ang Kings ay papasok sa isang random na lugar sa Divine Illusion Dimension. Gayunpaman, ang random na lugar na ito ay hindi nangangahulugang lalabas sila kahit saan sa buong Divine Illusion Dimension, tanging ang bahaging aktwal na konektado sa Continent Zone. Ang lugar na konektado ay isang maliit na bahagi lamang ng buong dimensyon sa bawat oras, at ito ay dahil dito na ang Lord Dynasty ay may limitadong pag-unawa sa Divine Illusion Dimension. Makalipas ang 4 na oras, dumaan ang grupo sa teritoryo ng mga Scorpion Men. Sa sandaling ito, isang malaking itim na patlang ang lumitaw sa komplikadong lungsod sa ilalim ng lupa. Ang field ay 12-12 milya ang lapad at may masamang altar sa gitna na nagbigay ng masamang aura. Mayroong isang lawa ng dugo na 100 yarda ang lapad sa gitna ng masamang altar, at maraming makakapal na pilak na sinag na umabot sa tuktok ng lungsod sa ilalim ng lupa. Itim na bukid, masamang altar, isang lawa ng dugo akmang-akma ang kapaligirang ito sa underground na lungsod. Siyempre, ang higit na nakakuha ng atensyon ng lahat ay isang kristal na kulay lila na may dugo sa tuktok ng mga pilak na beam ng Blood Pond. Ang Purple Blood Pearl na ito ay walang kapintasan at nagbigay ng masamang kapangyarihan na naging dahilan upang maging magulo ang malapit na Heaven-Earth Yuan Chi. Evil God's Altar. Ito na. Naramdaman ni Felicity ang pagyanig ng kanyang Imperial Dao bloodline, at ang pakiramdam ay naging napakalakas. Naramdaman din ito ng mutated Imperial Dao bloodline ni Francis. Isang pulang apoy ang lumitaw sa katawan ni Francis, pagkatapos ay mabilis na nawala. Ito ba ang Evil God Crystal? Siniyasat ito ni Francis. Mas marami siyang alam dahil sa reyna ng Scorpion Men. Ang Evil God's Crystal ay isang uri ng God Crystal. Karamihan sa mga God Crystal sa fan universe ay substandard na God Crystals, kabilang ang mga ginamit upang dumaan sa Spiritual Zone Teleportation Arrays. Sa kabilang banda, ang Evil God Crystal ay tila nilikha ng banal na kapangyarihan ng isang sinaunang Evil God. Hindi ko akalain na ito ay isang purong God Crystal. Sa kasamaang palad, itong God Crystal ay nakabuo ng isang masamang kamalayan at may kakayahang makaapekto sa totoong mundo. Tuwang-tuwa si Old Fred. Ito ay isang God Crystal, at hindi isang substandard. Ito ay isang bagay na kabilang sa domain ng mga Diyos. Ang kakaibang bahagi ng Evil God Crystal na ito ay ang kaya nitong itago ang kapangyarihan nito at maapektuhan ang mga nilalang sa paligid nito. Godfrey. Biglang bulalas ni Felicity. Isang batang mapatla ang mukha ang nakasandal sa pader sa sulok ng Evil God's Altar. Ilang katawan ng iba pang mga species ang nakahiga sa malapit. Malinaw na si Godfrey ay dumaan sa isang mahirap na labanan na mas mabangis pa kaysa sa pakikipaglaban sa mga Scorpion Men. Ayon sa nalaman ni Francis mula sa reyna, ang makapangyarihang mandirigma ng 4 na magkakaibang lahi ay nagbabantay sa lugar na ito. Bukod sa kanila, mayroon ding pari. Bagamat hindi masyadong malakas ang battle power ng pari, maaari silang makipag-ugnayan sa Evil God's Altar, kaya mataas ang katayuan nila. Godfrey, anong nangyari sa iyo? Maingat na sumugod si Felicity. Huwag kang lalapit sa akin. Naging malungkot ang ekspresyon ni Godfrey. Sanay siyang magtrabaho ng mag-isa at walang tiwala sa sinuman. Ang mga puwersa mula sa 10,000 Sacred Clan at ang Purple Sun Palace ay nagsimulang dahan-daang magtipon patungo sa altar. Isang kakaibang eksena ang nangyari.
Maraming mga alagad na napakalapit sa altar ang tila nawala ng kontrol at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa lawa ng dugo. Plop! Isang disipulo mula sa 10,000 Sacred Clan ang dumaila sa kanyang mga labi at tumalon sa lawa ng dugo. Shoo! Lumitaw ang mga bula sa lawa habang ang katawan ng disipulo ay natunaw sa wala. Umalis. Lahat ay umatras. Bulalas ni matandang Faye. Ang mga normal na disipulo ay walang king intent ni Godfrey na madaling harangin ang kapangyarihan ng Evil God Crystal. Hindi nagtagal ay umatras ang mga miyembro ng dalawang puwersa sa isang tiyak na distansya. Ang mga may malakas na layunin lamang ang maaaring makalapit sa Evil God's altar at magsimulang suriin ito. Godfrey, nakita mo na ba ang pari? Tanong ni Francis. Bumukas ang mga mata ni Godfrey, at isang kakaibang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Ang tono ni Francis ay parang may kausap siyang pamilyar. Pari. Wala pa akong nakikitang ganyan sa paligid ng altar. May ilang malalakas na mandirigma, pero pinatay ko sila, sagot ni Godfrey, at bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Bakit matyaga siyang sumagot sa tanong ng kabataang ito? Ang pari ng Evil God's altar ay hindi nagpakita. Naramdaman ni Francis na may kainahinala. Hindi kaya may mga apurahang bagay ang pari at umalis bago dumating si Godfrey. Nadama ni Francis na ito ang pinakamalamang na posibilidad. Pagkatapos ng lahat, ang mga mandirigma sa paligid ng altar ay pinatay lahat ni Godfrey, kabilang ang isang hari. Si Godfrey ay mukhang mahina at tila nasugatan. Ito ay hindi lamang mula sa labanan, malamang din na ang kapangyarihan ng Diyos na kristal ay nakapinsala sa kanya noong sinubukan niyang kunin ang Evil God Crystal. Pagkatapos ng lahat, ang Evil God Crystal ay may sariling masamang kamalayan, at mayroon itong mga pamamaraan na magagamit nito. Kahit si Godfrey ay hindi kayang kunin ang Evil God Crystal. Ibig sabihin, ang iba. Naisip ni Francis. Ang Evil God Crystal ay hindi isang substandard na God Crystal, ito ay isang tunay na God Crystal, isang napakahalagang kayamanan sa fan universe. Ang isang purong God Crystal ay lubhang kapaki-pakinabang para sa Mystic Light Realm Sacred Lords na sumusubok na makapasok sa Heavenly Divine Realm. Sa sandaling bumalik si Francis sa rurok ng kanyang nakaraang buhay, maaaring halos hindi na niya maigalaw ang kapangyarihan nito. Si Francis ay kumpiyansa na naglakad patungo sa Evil God's altar. Una niyang sinulyapan ang Evil God's altar, pagkatapos ay nagsimulang lumapit sa Blood Pond. Francis! Sigaw ng isang tao mula sa 10,000 Sacred Clan. Naisip nila na si Francis ay kinokontrol ng kapangyarihan ng Evil God Crystal. Isang kakaibang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Old Fred. Ang mga mata ni Francis ay puno ng katalinuhan at hindi nagpakita ng mga palatandaan na siya ay kinokontrol. No need to worry, let me inspect it. Naglakad si Francis ng ilang bilog sa paligid ng Blood Pond, at ang Evil God Crystal ay naglabas ng isang misteryosong masamang kapangyarihan na sinubukang makaapekto kay Francis, ngunit wala itong epekto. Isang malabong lila ang kumikinang sa kaliwang mata ni Francis habang tinatitigan niya ang Evil God Crystal. Weng! Bahagyang nanginig ang Evil God Crystal at nagradiated ng mahinang purple red light na lumaban. Tumayo si Francis. Ang kanyang mental energy world ay parang karagatan, at ang kanyang sacred lightning body ay naglabas ng hindi nakikitang pisikal na puwersa na nagpoprotekta sa kanya. Ang kombinasyon ng kanyang mental na enerhiya at pisikal na katawan ay perpekto. Siyempre, ang Evil God Crystal ay hindi eksaktong isang tunay na katalinuhan. Counter-attack lamang ito depende sa puwersang umatake dito. Sa madaling salita, maaari itong tingnan bilang isang sandata na may espiritu ng sandata. Kung hindi mo ito sinaktan o inaatake, mahihirapan ang sandata na magsimula ng pag-atake. Sa isang tiyak na sandali, yumuko si Francis at itinutok ang kanyang kamay sa Blood Pond. Weng! Sa direksyon ng kanyang hindi nakikitang pisikal na puwersa, isang bola ng dugo ang lumitaw sa kanyang kamay. Kung aalisin ko ang nabubulok at masamang kapangyarihan sa dugo, ang dalisay na essence ay makapagpapalakas sa true yuan, cultivation, at katawan ng isang tao.
Tuwang-tuwa si Francis. Ang kakanyahan ng dugo ay nagmula sa ilang sinaunang lahi sa underground na lungsod na noon ay nabura ng kapangyarihan ng Evil God Crystal. Ayon sa alam ng Reyna ng Scorpion Men, ilang mga mandirigma ang pumasok sa Blood Pond na ito noong nakaraan at lumabas na mas malakas. Maaaring kumonekta ang pari sa Evil God Crystal at siguraduhin ang sinumang pumasok sa Blood Pond ay hindi maaapektuhan ng masamang kapangyarihan. Gayunpaman, sa parehong oras, ang lungsod sa ilalim ng lupa ay magpapadala din ng mga bilanggo sa lawa ng dugo at iaalay sila sa kanilang Evil God. Kung hindi nila gagawin, lalamunan ng apoy mula sa ilalim ng lupa ang kalahati ng underground na lungsod at magdudulot ng kalituhan sa mga species na naninirahan dito. Sinubukan ng ilang mga species na pumunta ng hindi naniniwala sa Evil God, ngunit ang mga lugar kung saan sila nakatira ay nasunog lahat ng apoy sa ilalim ng lupa. Sa paglipas ng panahon, naapektuhan ng kapangyarihan ng Evil God ang buong underground city. Ang mga naniniwala sa Evil God ay magiging mas malakas, samantalang ang kapahamakan ay sasapit sa mga hindi. Kayong mga tao. Ang kapangyarihan ng Evil God ay sisirain kayong lahat. Isang dagindong ang biglang umalangaw-ngaw mula sa daanan sa kabilang bahagi ng itim na bukid. Sa sumunod na sandali, isang elder ng ahas na may hawak na tungkod na may purple bloodstone ang sumugod patungo sa kanilang grupo. Iyan ay napatingin ang lahat sa matandang ahas na nakasuot ng damit na pari. Ito ay ang pari. Ang tumatakbong Snakeman Elder ay ang pari ng Evil God Altar. Gayunpaman, nang makita niya ang mga guho sa paligid ng Evil God's Altar, nanumpa siya ng malakas. Mga tao, anong lakas ng loob mong hatiin ang iyong mga puwersa sa dalawa at subukang salakayin ang Evil God's Altar? Ang kapangyarihan ng Evil God ay hindi mo maiisip, sumpa ng pari sa wika ng tao. Nagulat si Francis. Mukhang hinabol ng kung anong kapangyarihan ang pari na ito. Mag-ingat. Ang pari ay isang Void God Realm King. Bulalas ni matandang Faye. Bagamat ang pari ay hindi nagdadalubhasa sa labanan, isa pa rin siyang hari, at nakakausap din niya ang Evil God Crystal. Galit ng masasamang Diyos. Ang Snakeman Priest ay iwinagayway ang kanyang tungkod, at ang Purple Bloodstone sa ibabaw nito ay nagbigay ng liwanag na nakipag-ugnayan sa Evil God Crystal. Boom! Ang itim na patlang ay agad na nagsimulang manginig habang ang isang kulay ube at dugo na ulap ay kumalat sa buong hangin. Ang lilang at dugo na liwanag ay naglalaman ng isang malakas na kapangyarihan na humihigop sa dugo at asensya ng mga nilalang na naruroon. Higit pa rito, isang kapangyarihan na katulad ng magnificent power ang nagdiin sa hangin sa malapit. Emph! Ang figure ni Godfrey ay kumislap at nawala. Ang isang special blade pagkatapos ay binaril patungo sa Snakeman na pari. Ang paring taong ahas ay hindi natakot. Itinaas niya ang tungkod na nagbigay ng kislap ng kulay lila na kulay dugo na liwanag na nagpabalik kay Godfrey. Nang ang lahat ay nabigla sa kapangyarihan ng paring taong ahas. Snakeman pari, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Isang dumadagindong na dagindong ang umalangaw-ngaw kasabay ng pagdagsa ng magnificent power. Whoosh! 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 Ilang makapangyarihang aura ang lumitaw mula sa daanan kung saan nanggaling ang Snakeman Priest. May kabuuang 160 tao. 797. Ang grupo na sumusunod sa paring Snakeman ay mas malakas pa sa grupo ng 10,000 Sacred Clan. Alingang kanang nagawang pilitin ang paring taong ahas sa ganoong sitwasyon. Nagulat si Old Fred at ang kasama, ngunit sabay din silang nagpakawala ng hininga. Ang lakas ng pari ay napakapangit nang makipag-usap siya sa Evil God Crystal. Whoosh! 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 Ang pinuno ng bagong grupo ay isang matipunong lalaki na may makapal na kilay. May hawak siyang sibat, at kumikinang ang kidlat sa lahat ng dako. Kayong mga tao. Mabuti, napakagaling. Nagalit ang paring taong ahas. Sinira ng ibang grupo ang tahanan ng mga ahas, kaya bumalik ang paring taga-ahas upang subukang tumulong, ngunit hindi siya ang maskuladong lalaki. Sa sandaling umalis siya sa Blackfield, hindi na niya magagawang makipag-usap sa kapangyarihan ng Evil Crystal God. Boom!
Ikinaway ng paring Snake Man ang kanyang tungkod, at ang mga kakaibang Purple Lightning Snake ay bumaril patungo sa grupo. Arg! Umalangaw-ngaw ang hiyawan mula sa humahabol na grupo. Hindi nila inaasahan na magiging ganito kalakas ang paring taong ahas pagkarating sa Blackfield. Extreme Lightning Spear. Ang maskuladong lalaki na may makapal na kilay ay sinaksak gamit ang kanyang sibat, na pinapalitan ng lakas ng kidlat sa isang arco habang ito ay tumago sa hangin. Boo! Isang lilang at dugo na liwanag ang kumikinang mula sa Snake Man Priest at nakipag-ugnayan sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Bagamat hindi ganap at tunay na nagamit ng paring taong ahas ang kapangyarihang ito ay mas malalim, at ang pag-atake ng maskuladong lalaki ay hindi nagawang makalusot sa depensa ng pari. Paano ito posible? Napatulala ang matipunong lalaki. Ang paring taong ahas na binugbog niya kanina ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Casual na ikinaway ng paring Snake Man ang kanyang tungkod, inatake ang matipunong lalaki gamit ang kulay lila at kulay dugo na liwanag na nagpilit sa kanya na umatras. Ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay masyadong malalim kahit na wala itong anumang batas. Si Francis ay umatras sa isang sulok. Ang pari ay walang anumang pamamaraan. Umasa siya sa purong kapangyarihan. Maging ang mga emperor ay bahagyang hihina sa mga tuntunin ng purong kapangyarihan, ngunit sa kabutihang palad, ang Evil God Crystal ay walang anumang layunin. Galit ng masasamang Diyos. Itinaas ng Snake Man Priest ang kanyang tungkod, at ang puwersa ng Evil God Crystal ay nagmula sa buong lugar. Ang buong itim na patlang ay natatakpan ng isang kulay ube at dugo na ulap. Nadama ng lahat ng mga elite na humina ang kanilang life force, dugo, at maging ang kanilang mga bloodline. Weng! Sa kabilang banda, naging mas maliwanag ang kulay ng Evil God Crystal. Sa wakas ay naunawaan na ni Francis kung bakit ang mga may bloodline ay magkakaroon ng kakaibang atraksyon sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Maaari ko bang tanungin kung ikaw si Henry, na nasa ika-145 na ranggo sa ranggo ng Imperial Genius? Magsama-sama tayo at labanan ang pari, mungkahi ni Old Fred. Nakilala ng maraming tao ang maskuladong lalaki na may sibat. Si Henry ay nagmula sa isang 3-star power sa mga gilid ng Continent Zone, ang Earth Spirit Hall. Nasa Imperial Genius rankings din siya, at mas mataas siya kaysa kay Felicity. Oo naman. Si Henry ay sobrang prangka. Ginawa niyang bumuo ng defensive formation ang mga elite ng Earth Spirit Hall para labanan ang Snake Man na pari. Mas maliit ang pressure sa 10,000 Sacred Clan at Purple Sun Palace, at ginamit nila ang pagkakataong ito para lumaban. Pinagsama-sama ng mga henyo ng Earth Spirit Hall, 10,000 Sacred Clan, at Purple Sun Palace ang kanilang kapangyarihan. Ang kanilang puwersa ay hindi isang bagay na dapat maliitin. Ang Earth Spirit Hall lamang ay isang 3-star superpower. Boom! Boom! Bam! Ang parang sa ilalim ng Evil God's altar ay nagsimulang yumanig, at bahagyang hinawakan ng ahas na pari ang kanyang tungkod. Hindi na siya naging makulit gaya ng dati. Ang dalawang haring henyo sina Henry at Godfrey ay paminsan-minsan ay tambangan din siya sa gilid. Patayin muna ang pari, pagkatapos ay pag-uusapan natin kung paano hatiin ang Evil God Crystal. Ang tatlong puwersa at si Godfrey lahat ay nagkasundo at nadagdagan ang kanilang pagkakasala. Bagamat ang Snake Man Priest ay maaaring kumonekta sa Evil God Crystal, hindi niya lubos na nailabas ang kapangyarihan nito. Dahan-dahan siyang napinsala, ngunit hindi siya nagawang patayin ang tatlong kapangyarihan. Ang Snake Man Priest ay umatras sa Evil God's altar at ginamit ang kapangyarihan ng Evil God Crystal at ang Blood Pond. Hanggat nakatutok lang siya sa depensa, kahit ang dalawang hari ay hindi makakalusot sa kanyang depensa. Ang mas masahol pa ay ang masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay pumupuno sa field, at lahat ay unti-unting nawawala ng life force at true yuan. Ang nauubos na puwersa ng buhay at enerhiya ay hinihigop noon ng Blood Pond at ng Evil God Crystal. Kung magpapatuloy ito, ang tatlong puwersa ay hindi nasa magandang lugar. Siyempre, ang Snake Man Priest ay gumagamit din ng maraming enerhiya sa pakikipaglaban.
Marami kaming tao, kaya maaari naming i-drag ang laban na ito hanggang sa mamatay siya. Ang tatlong puwersa ay nagpatuloy sa kanilang pagkakasala, at ang ilan sa mga tao ay itinuro ang kanilang mga pag-atake patungo sa altar. Kung sisirain natin ang altar, bababa ang bilis ng pagsipsip ng kapangyarihan ng Evil God Crystal, nakangiting sabi ni Old Fred. Basag. Sa ilalim ng sunod-sunod na pag-atake, nagkaroon ng bitek sa altar sa kabila ng matinding tigas nito. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng pari. Hari ng Scorpio, lumabas ka. Biglang bulalas ng pari at iwinagayway ang kanyang tungkod. Pang! Isang pangit at itim na scorpion man ang tumalon mula sa blood pond. Hari ng Scorpion. Ang scorpion man na ito ang natalo noon ni Godfrey. Ang mga sugat ng Scorpion Man King ay gumaling matapos makapasok sa blood pond, at siya ay kasalukuyang natatakpan ng kulay ube at kulay dugo na ulap na nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban at depensa. Patayin. Ikinaway ng Scorpion Man King ang mga kuko nito at sinugod sa grupo ang paggulong ng kanyang madilim na magnificent power. Talo na basura. Ginamit ni Godfrey ang kanyang spatial techniques para lapitan ang Scorpion Man King na nagpapadala ng maliliit na spatial blades sa hangin. Matapos sumama sa laban ng Haring Alakdan, kapansin-pansing nabawasan ang pressure sa pari. Parehong napakalakas ng depensa at opensa ng Scorpion Man King, at sa tulong ng Evil God Crystal, ito ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre. Sa kabilang banda, si Godfrey ay wala sa kanyang pinakamataas. Bam! Hinawakan ni Henry mula sa Earth Spirit Hall ang kanyang sibat at sumugod patungo sa Evil God's altar ng ilang beses, ngunit siya ay pinapalipad sa bawat pagkakataon. Ginagamit ng pari ang kapangyarihan ng Evil God Crystal, kaya halos hindi siya matatalo sa mga tuntunin ng depensa. Lahat, umatras. Bulalas ng matandang Faye. Nalaman niyang hindi maganda ang sitwasyon. Tungkol sa dalawang hari, naubos na ni Godfrey ang maraming enerhiya, kaya medyo nanghina siya. Si Henry ay wala rin sa kanyang pinakamataas. Ang tatlong puwersa ay nagpasya na pansamantalang umatras mula sa Evil God's altar patungo sa isang daanan sa malapit. Sa loob ng madilim na daanan ng Underground City, nagsimulang mag-usap ang tatlong puwersa sa isa't isa habang binabantayan ang Evil God's altar. Ang Haring Scorpion Man ay bumalik sa lawa ng dugo. Ang pari ay hindi nang ahas na pabayaan ang Haring Alakdan, kung hindi ay hindi na niya kayang takasan ang mga elite ng tatlong puwersa ng mag-isa kapag sila ay bumalik. Sisirain ko ang altar pagkatapos kong mabawi ang aking lakas. Sana ay ibigay ng lahat ang kanilang lahat, sabi ni Godfrey habang binabawi ang kanyang Yuan Chi sa isang sulok. Mayroon pa akong ilang lihim na pamamaraan na magagamit ko. Tumango si Henry. Ang kritikal na bahagi tungkol sa pakikitungo sa pari ay ang altar. Kung hindi magagamit ng pari ang kapangyarihan ng Evil God Crystal, siya ay papatayin. Para sa susunod na araw o dalawa, ang lahat ng mga elite ay bumabawi. Sa kabilang banda, si Francis ay na-refresh na. Wala siyang masyadong ginawa sa Underground City. Madilim na lightning wood. Isang piraso ng itim na kahoy ang lumitaw sa kamay ni Francis, at mabilis niyang pinaikot ang 5 elemental wind lightning technique para makuha ang kapangyarihan nito. Ang piraso ng kahoy na ito ay naglalaman ng dalisay na diwa ng kidlat, at ang wind lightning technique ni Francis ay maaaring maging mas malakas sa pamamagitan ng pagsipsip nito. Siyempre, kailangan pa rin ni Francis na linisin ang madilim na kapangyarihan sa loob ng dark lightning wood. Dim wind bamboo. Ang kabilang kamay ni Francis ay naglabas ng isang piraso ng kawayan na nagpatawag ng bugzo ng hangin. Ang dalawang mapagkukunang ito ay napakabihirang sa labas ng mundo. Ang isa ay isang malakas na mapagkukunan ng lightning daw, at ang isa ay isang malakas na mapagkukunan ng wind daw. Maaaring magmultitask si Francis gamit ang 10,000 Divine Thoughts Technique. 5 balancing Water Spirit Grass. Isang pangatlong item ang lumitaw sa kamay ni Francis. Napakayaman ng taong ito. Direktang hinihigop niya ang tatlong kayamanan na iyon. Ang ilan sa kasalukuyang mga alagad na nasa malapit ay naiinggit, habang ang mga nakatatandang disipulo ay umiling-iling. Ang sabay-sabay na pagsipsip ni Francis ng tatlong kayamanan ay nagpabuntong hininga ang iba.
Hindi ka panipaniwala, si Francis ay may mataas na kahusayan, at hindi gaanong nawala sa kanya ang Heaven-Earth Yuan Chi sa proseso. Kung ito ay hindi isang uri ng talento, ito ay kailangang maging isang lihim na pamamaraan. Ang breath na iyon ay naglilinang ng daw ng wind lightning, bulong ni Henry habang nakatingin siya kay Francis, ngunit ang huli ay nagpatuloy sa paglilinang na parang walang tao. Sa katotohanan, si Francis ay mayroon pa ring mga buto ng Purple Wind Lightning Lion, ngunit hindi ito ang magandang panahon para alisin ang mga ito. Lumipas ang ilang araw, at naabsorb ni Francis ang karamihan sa tatlong item. Kapansin-pansin ang kanyang bilis. Ang core center sa kanyang katawan ay lumawak ng kaunti. Medyo malapit na siya sa huling yugto ng Small Origin Core Realm. Kapag natapos ko na ang pagsipsip ng mga buto, maaabot ko na ang huling yugto ng Small Origin Core Realm, hindi maiwasan ni Francis na mag-isip. Siyempre, ang Scorpion Man King ay mayroong crystal core ng King Purple Wind Lightning Lion, na mas mahalaga. Kung makukuha niya ito, makakalusot si Francis sa Great Origin Core Realm. Humanda sa pag-atake. Dahan daw ang tumayo si Henry, at ang kanyang sibat ay kumikinang ng mga ahas ng kidlat. Tumayo rin si Godfrey. Sa pagkakataong ito, ang tatlong puwersa ay lumikha ng isang forma sayon at gumamit ng isang array na maaaring magamit ang kanilang kalamangan sa mga numero ng lubos. Galit ng masasamang Diyos. Malamig na ngumisi ang paring Snake Man habang winawagayway ang kanyang tungkod at lumikha ng masamang kulay ube at kulay dugo na ulap na sumasakop sa lugar. Gayunpaman, handa ang lahat para dito. Sa tulong ng array, ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay nabawasan ng husto. Kasabay nito, sina Godfrey at Henry ang sumalakay. Pagsabog ng kidlat. Ang Earth Grade Spear ni Henry ay bumaril mula sa kanyang kamay at nagluwa ng isang sinag ng kidlat na sumabog sa Evil God's altar. Sa isang iglap, nagsimulang yumanig ang buong altar. Inihagis ni Henry ang kanyang sibat, at isang bola ng kidlat ang namuo sa dulo nito bago sumabog. Ang hakbang na ito ay kapareho ng paggamit ng kanyang sandata bilang isang bomba, at mayroon itong nakamamanghang kapangyarihan. Basag. Nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa Evil God's altar. Pagkatapos gamitin ang kanyang diskarte, sumulyap si Henry kay Godfrey, ngunit napatalon siya sa takot sa kanyang nakita. 778. Habang ang lahat ay natulala sa malakas na pagsabog ng kidlat ni Henry. Shenkun Sword. Isang makinang naliwanag ang pinakawalan mula sa katawan ni Godfrey habang ang isang espada ay tumama sa hangin at yumanig sa langit at lupa. Ang espadang ito ay tila pamitik sa kalangitan, at ito ay napuno ng isang nangingibabaw na layunin. Lahat ng nasa harap ng Shenkun Sword ay tila nabasag. Shoo! Tinakpin ng espadang ito ang buong itim na patlang at hinati ang liwanag na kulay lila at dugo sa kawalan. Basag! Boom! Ang matatag na lungsod sa ilalim ng lupa ay yumanig, at ito ay nasa ilalim ng pagsugpo ng kapangyarihan ng Divine Illusion Dimension. Ang mga hangganan ng Evil God's altar ay naging alabok. Inheritance Sacred Weapon. Kadalasan ay Heaven Grade. Bulalas ng paring taong ahas. Ang Shenkun Sword. Iyan ang nawawalang Inheritance Sacred Weapon ng Continent Zone. Natarante rin si Henry. Ang pinsala mula sa pag-atake ng espada ngayon ay maihahambing sa Lightning Burst, ngunit ang layunin na nilalaman ay mas kakaiba. Madaling matukoy kung kaninong atake ang mas malakas. Gaya ng inaasahan sa isang Inheritance Sacred Sword na kapantay ng Skylocking Bow. Hinangaan ni Francis at bumantong hininga sa kanyang puso. Ang Skylocking Bow at ang Shenkun Sword ay parehong nagmula sa Demigod Forgotten Garden, at ang Demigod Cane ay nakarating sa rurok ng mundong ito noong siya ay nasa pinakamalakas na. Ang mga armas na nakolekta niya ay napakabihirang. Mga kalokohang tao. Naramdaman ng Snake Man Priest na nagsimulang gumuho ang altar, at mabilis niyang iwinagayway ang kanyang tungkod para makipag-usap sa Evil God Crystal sa pagtatangkang pagsamahin ito. Gayunpaman, sa pagharap sa patuloy na pag-atake nina Godfrey at Henry, ang Evil God's altar ay hindi makakatagal ng napakatagal. Lumabas ka! Ang pari ng ahas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hinaampas ang kanyang tungkod sa lupa. Basag! Isang whirlpool ang lumitaw sa Blood Pond.
Pang! Isang masamang alakdan na may pulang mga mata ang lumabas mula sa whirlpool. Ito ay katulad ng Scorpion Man King mula pa noon, at nagradiated ito ng aura na uhaw sa dugo. Pang! Bam! Boom! Muling yumanig ang parang sa ilalim ng Evil God's altar, na parang hindi makayanan ang malakas na lakas. Mag-ingat ka! Umungol si matandang Faye. Ang aura ng Dark Red Scorpion ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Scorpion Man King. Bam! Bam! Si Godfrey at Henry ay itinulak palayo ng isang kulay ube at kulay dugong ipoypo na nilikha ng madilim na pulang alakdan. Nag-evolve ang Scorpion Man King sa tulong ng Evil God Crystal, at ang battle power nito ay umabot na sa peak tier King level. Bukod sa kaluluwa at layunin nito, lahat ng aspeto nito ay maihahambing sa isang emperor. Si Francis at ang kumpanya, na nasa likuran pa, ay nakaramdam ng malakas at magulong aura. Sa tuwing gumagalaw ang maitim na pulang alakdan, ang mga ilaw na kulay lila at dugo ay magiging mga ipoypo at pupunitin ang lahat. Kinailangan ni Godfrey at Henry na magsama para halos hindi sila makayanan. Kung ang maitim na pulang alakdan na ito ay sisingilan sa grupo, ang resulta ay hindi maiisip. Hati sa dalawang grupo at salakayin ito. Tinuro ni Old Fred mula sa likuran at hinati ang mga henyo sa dalawang grupo. Ang isa ay responsable sa pagpigil sa madilim na pulang alakdan, habang ang isa pang grupo ay nagpatuloy sa pag-atake sa Evil God's altar. Chencon Void Space Slash. Lumitaw si Godfrey sa hangin sa itaas ng madilim na pulang alakdan at nilaslas ang isang spatial na bitek na kalahating yarda ang lapad at mahigit 12 yarda ang haba, na napunit ang lahat ng nasa malapit. Ang spatial technique na ito ay naging nakakatakot sa pagdagdag ng Chencon Sword. Basag. Ang carapace ng Dark Red Scorpion ay agad na napunit, na lumikha ng sugat na umabot sa mga organo at buto. Isang hiyawan ang umalangaw-ngaw sa kalangitan, at yumanig ang bukid. Whoosh! Nawala si Godfrey at naiwasan ang nakatutuwang counter-attack mula sa Dark Red Scorpion, inatake muli ito mula sa gilid. Pagsabog ng kidlat. Isa pang Earth Grade Spear ang lumitaw sa kamay ni Henry, at ginamit niya ang pagkakataong ito para ipadala ito mismo sa bibig ng Dark Red Scorpion at gawin itong sumabog. Boom! Halos mapunit ang mukha at bibig ng Dark Red Scorpion bukod sa pagsabog. Siyempre, sa tuwing gagamitin ni Henry ang pag-ataking ito, aabutin siya nito ng isang sandata, ngunit ang kalamangan ay hindi ito nangangailangan ng mas maraming enerhiya gaya ng paggamit ni Godfrey sa Chencon Sword. Ding! Ding! Boom! Kasabay nito, ang mga pag-atake ng tatlong puwersa ay nagpaulan sa Dark Red Scorpion, na ngayon ay malubhang nasugatan. May mga palatandaan ng takot sa mga mata nito. Wala itong magagawa laban sa spatial na kakayahan ni Godfrey, at ang Chencon Sword ay napakalakas. Higit pa rito, si Godfrey ay isang bihirang space-related domain level king. Sa paglipas ng panahon, ang Dark Red Scorpion ay natatakpan ng mga pinsala. Bagamat malakas ang depensa nito, hindi nito kayang tiisin ang spatial attacks mula sa Chencon Sword. Nang makita ito, naging malungkot ang ekspresyon ng pari. Dahil nasira ang Evil God's altar, nakatanggap siya ng 20% na mas kaunting kapangyarihan mula sa kapangyarihan ng Evil God Crystal kumpara sa dati. Higit pa rito, ang tatlong puwersa ay nakabuo ng isang malakas na Pormasion, sila ay gumagamit ng mas malalakas na pamamaraan, at sila rin ay mas matatag laban sa Evil God Crystal. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya kayang pigilan silang lahat. Habang ang alakdan ay malapit ng talunin ng tatlong puwersa, sa wakas ay lumitaw ang gulat sa mukha ng pari. Evil God Tide. Ang pari ay umungal habang inihagis niya ang tungkod sa lawa ng dugo, at ang Evil God Pearl sa ibabaw ng pilak na sinag ay naglabas ng ulan ng kulay ube at dugo na liwanag na nagpakawalan ng puwersa na nalampasan ang Void God Realm. Hu! Ang liwanag na kulay lila at dugo ay agad na nakipag-ugnayan sa Heaven Earth Yuan Chi at nagkrim ng bagyo. Dahil ginugulo nito ang Heaven Earth Yuan Chi, nagsimulang magpanik ang tatlong puwersa at hindi mapalagay. Halos mawalan ng kontrol ang mga eksperto ng tatlong puwersa sa kanilang True Force o True Yuan.
Sa sandaling ito, sumiklab ang gulat. Maliit na bilang lamang ng mga tao na hindi bababa sa kalahating hakbang na mga hari ang makapagpapatatag ng kanilang true yuan. Maging ang pag-atake ng dalawang hari ay pansamantalang tumigil. Gayunpaman, dahil napakalakas ng pisikal na lakas ng Scorpion, nagawa pa rin nitong bantayin ang Void God Realm Kings gamit ang mga kuko nito kahit na ang Yuan Chi ay nagugulo. Hindi maaapektuhan ng bagyong ito ang may malalakas na katawan. Si Francis ay matatag bilang Mount Tai. Ang Evil God Tide ng pari ay nagambala sa lokal na Heaven Earth Yuan Chi at lubos na naapektuhan ang True Force at True Yuan, at pinaghigpitin din nito ang paggamit ng Heaven Earth Yuan Chi. Gayunpaman, ang mga Nagel Inang ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay hindi naapektuhan. Noong nakaraan, ginamit ng Demigod Kane ang kanyang Demigod Sacred Body para durugan ang lahat ng nakatayo sa kanyang landas. Kahit na gawin ito ng pari, hindi nito mababago ang tubig. Nagsalubong ang mga kilay ni Francis. Sa ngayon, side character lang si Francis sa Underground City. Bukod sa pagkontrol sa reyna ng mga Scorpion Men, hindi niya ginamit ang alinman sa kanyang tunay na lakas dahil walang sapat na kaakit-akit para gawin niya iyon. Huwag siyang tumakbo. Parang biglang may napagtanto si Old Fred at napabulalas. Sa sandaling sinabi niya ito, ang paring Snake Man ay tumakbo palayo sa ilalim ng takip ng Evil God Tide. Nakita na ng pari na paparating ang pagkatalo, kaya nagpa siyang iligtas ang sarili. Ang Evil God Tide ay naging dahilan upang hindi mailipat ng mga eksperto ng tao ang kanilang True Yuan sa paraang gusto nila, ngunit dahil mayroon siyang staff, hindi siya naapektuhan ng Evil God Tide. Sa tingin mo saan ka pupunta? Si Godfrey ay naging isang bahid ng pilak na liwanag at mabilis na hinabol ang paring taong ahas. Ang mga special na kakayahan ay isang pambihirang kapangyarihan, at hindi sila masyadong naapektuhan ng Evil God Tide. Higit pa rito, hindi nagamit ng pari ang kapangyarihan ng Evil God Tide dahil sa naunang pinsala. Gayunpaman, kahit na noon, ang bilis ni Godfrey ay mas mabagal, at halos hindi niya ito mahabol. Makalipas ang mahigit 100 hininga, lumabas si Godfrey sa Blackfield at ang saklaw ng Evil God Tide. Mamatay. Nilaslas ni Godfrey ang isang spatial ripple na nagpalipad sa paring taong ahas. Napahiyaw ang paring taong ahas habang bumulwak ang kanyang dugo. Nalaglag din ang hawak niyang staff. Miyaw-miyaw. Isang madilim na pilak na guhit ng liwanag ang dumaan, at lumitaw ang isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa. Ang maliit na pusa ay sobrang maliksi habang hinahawakan nito ang mga tauhan. Nagulat si Godfrey sa hitsura ng maliit na pusa. Meow. Hinawakan ng maliit na paws ang magnanakaw ang tungkod na ito ng isang batong kayamanan na kulay lila at kulay dugo at ngumiti kay Godfrey. Ibalik mo sa akin ang aking Evil God Staff. Umungal ang paring ahas. Bang! Kinawian ng maliit na paws ang magnanakaw ang tungkod at hinampas ito sa ulo ng paring Snake Man, pagkatapos ay nawala. Ang paring taga-ahas ay sumigaw habang ang kanyang ulo ay nagsimulang mamaga. Natulala siya at nataranta. Meow. Hinawakan ng maliit na paws ang magnanakaw ang tungkod at nawala sa harap mismo ng paring taong ahas at ni Godfrey. Pwede ba? Nanginig ang katawan ni Godfrey, ngunit mabilis siyang gumamit ng spatial slash para hatiin sa dalawa ang natulala na paring Snake Man. Makalipas ang ilang sandali. Meow meow meow. Isang maliit na pusa na may hawak na tungkod ang lumitaw at sumayaw sa palibot ng Evil God's altar, na para bang ito ay isang pari. Ang mga elite ng tatlong puwersa ay may kakaibang ekspresyon. Sa sandaling ito, hindi pa rin ganap na huminahon ang Evil God Tide. Meow. Umikot ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa habang winawagayway nito ang tungkod sa kanyang paa, at ang Evil God Tide ay agad na nawala. Mukhang iyon ang alagang hayop ni Francis. Hindi napigil ang sabihin ng isang sentral na disipulo mula sa 10,000 Sacred Clan. Nakuha ba ng pari ang katawan ng pusa? Maaari itong makipag-usap sa Evil God Crystal. Ang mga elite ng tatlong puwersa ay natigilan, at ang masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay nawala. Whoosh!
Kasabay nito, ang alakdan ay bumalik sa isang alakdan at tumakbo sa isang landas, ngunit walang nagmamalasakit dito. Nakatuon ang lahat sa maliit na pusa sa altar. Francis, ang iyong pusa. Paano ito naging bagong pari ng Evil God's altar? Nanlaki ang mga mata ni matandang Faye. Maging si Felicity at ang kumpanya ay tumingin kay Francis, ang may-ari ng kakaibang paws ang iyon, sa gulat. 779. Meow meow. Ang munting paws ang magnanakaw, na mas malaki lang ng bahagya sa palad, ay iwinagayway ang Evil God staff habang sumasayaw ito, na para bang ito ay isang pari. Sa sandaling ito, walang nang ahas na baliwalain ito dahil may kakayahan din itong makipag-usap sa Evil God Crystal. Sa katunayan, mas mahusay pa itong makipag-usap dito kaysa sa paring taong ahas. Ang mga pinuno ng tatlong puwersa si Henry, ang kabataang nakasuot ng kulay lila, si Felicity, pati na si Old Fred ay kumikilos na parang nabulunan. Ito ay totoo lalo na para kay Henry at sa mga kabataang nakasuot ng lila. Hindi talaga nila naiintindihan ang nangyari, at ayaw nilang may bagong pari na lumitaw pagkatapos nilang patayin ang luma. Francis. Ang mga elite mula sa 10,000 Sacred Clan ay napatingin lahat sa gwapong binata dahil siya ang may-ari ng pusa. Francis, kaya ikaw talaga. Sa hindi kalayuan, ipinakita ni Godfrey ang isang solemna at komplikadong ekspresyon. Matapos makita ang maliit na paws ang magnanakaw, 80–70% sigurado si Godfrey na itong si Francis ay siya ring kilala niya, ngunit hindi niya alam kung paano naging ganito si Francis. Magkakilala sina Francis at Godfrey. Ang mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan ay nakaramdam ng hindi makapaniwala. Kailangang malaman ng isa na si Godfrey ay nagmula sa malayong kang ocean, at siya ay isang core na disipulo ng isang 3-star power. Sa hitsura nito, tila nag-iingat si Godfrey kay Francis. Hindi ko sinabing hindi ako. Bahagyang ngumiti si Francis, at huminto si Godfrey. Naalala niya ang sinabi ni Francis sa teritoryo ng mga Scorpion Men. Relasyon. Ang pangalan ko ay Francis. Hindi itinanggi ni Francis ang anuman o iminumungkahi na hindi siya ang kakilala niya. Ano? Anong nangyayari? Hindi talaga naiintindihan ng mga elite ng tatlong puwersa, at ang mga disipulo ng 10,000 Sacred Clan ay natigilan. Ito si Francis. Sina Felicity, Tianfan, Aljan, at kasamahan ay nakatutok kay Francis. Naramdaman nila na ang kabataang ito ay natatakpan ng mahiwagang ambon. Ta! Mabagal na naglakad si Francis patungo sa Evil God's altar. Ang Evil God's altar ay nasira na, ngunit ang blood pond sa gitna ay hindi nasira. Francis. Tumingin si Godfrey sa likuran ng kabataang iyon at may sasabihin sana, ngunit tumigil siya. Napuno siya ng mga tanong. Pabalik sa Kang Ocean, ang pangalan ng Left-Eyed Heavenly Emperor ay kumalat sa buong tatlong Sacred Lands, at ang Pursuit of Death ay naging isang alamat. Ang Emperor of Death ay isa sa mga pinakasinaunang emperor na kahit ang mga Sacred Lord ay ayaw masaktan ng walang dahilan. Matapos malaman ang tungkol sa mga detalye, ang Mystic Light Realm Grand Elder ng Mystic True Sacred Clan ay natigilan. Hindi niya akalain na ang kanyang angkan ay magpoproduce ng ganoong talented na tao. Kung ang Left-Eyed Heavenly Emperor ay nasa Kang Ocean pa rin, kahit ang Sacred Lords ay magiging magalang sa kanya. Hindi tumigil si Francis. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa Blood Pond. Plop! Tumalon si Francis sa Blood Pond sa ilalim ng Evil God Crystal. Ang malabong purple and blood-colored pond ay nahuhugasan ang katawan ni Francis, ngunit hindi nito naagnas ang kanyang masamang kapangyarihan. Ang blood pond na ito ay hindi lamang naglalaman ng kapangyarihan ng pure blood essence, mayroon din itong kapangyarihan ng Evil God Crystal mismo. Nakahiga si Francis sa blood pond na parang nag-e-enjoy. Dahil ang maliit na paws ang magnanakaw ay may Evil God staff at maaaring kumonekta sa kapangyarihan ng Evil God Crystal, si Francis ay hindi nasira ng masamang kapangyarihan. Kung hindi ito ang kaso, sino man sa Small Origin Core Realm ay matutunaw sa pagpasok sa Blood Pond.
Ipinalibot ni Francis ang kanyang Golden Kun Sacred Lightning Body para makuha ang asensya ng God Crystal mula sa pond para palakasin ang kanyang katawan. Ang madugong likido ay may mataas na pagkakatugma sa mga tao. Higit pa rito, ang kapangyarihan ay maaari ring tumaas ang kanyang True Yuan cultivation. Naisip na ni Francis ang kristal kanina. Kahit na ang Evil God Crystal ay mahalaga, hindi niya ito magagamit. Whoosh! Whoosh! Si Godfrey at Henry, ang dalawang kinghenyo, ay dumaong sa tabi ng blood pond. Sumulyap si Henry kay Francis sa blood pond, pagkatapos ay kay Godfrey, na parang tinatanong siya kung ano ang gagawin. Sa mga tuntunin ng lakas, si Godfrey ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya, ngunit sa hitsura nito, si Godfrey ay talagang maingat sa batang Small Origin Core Realm na iyon. Francis, ano ang plano mo sa Evil God Crystal? Sa wakas ay nagsalita si Godfrey. Nang marinig iyon, naramdaman ng lahat mula sa tatlong puwersa, kabilang si Henry, ang kanilang pusong nanginginig. Siguradong si Godfrey ang pinakamalakas sa lahat ng naruroon. Ang kanyang spatial talent, ang kanyang mga lihim na diskarte, at ang kanyang inheritance sacred weapon ang Chenkun Sword ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanilang mga puso. Gayunpaman, ang parehong Godfrey ay nagtanong kung ano ang iniisip ni Francis tungkol sa kung paano hatiin ang Evil God Crystal. Akin ang Blood Pond. Ang Evil God Crystal ay hindi gaanong pakinabang sa akin sa kasalukuyan, ngunit kung sino man ang makapagbibigay sa akin ng Crystal Core ng Purple Wind Lightning Lion na dinadala ng Scorpion Man King kasama niya, gagawin ko ang lahat para tulungan silang makuha ang Evil God Crystal, dahan-daang sabi ni Francis. Napagpasyahan niyang talikuran ang Evil God Crystal pagkatapos pag-isipan ito. Una, ang Evil God Crystal ay masyadong mahalaga. Isa itong tunay na God Crystal, kaya nakakaakit ito ng labis na atensyon. Sa ngayon, ang lakas ni Francis ay maihahambing lamang sa ilang hari na sapat lamang upang protektahan ang kanyang buhay. Ayaw niyang atakihin siya ng lahat. Pangalawa, ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay masyadong malalim, kaya hindi niya ito ma-absorb sa maikling panahon. Higit pa riyan, ang Evil God Crystal ay talagang mahirap makuha. Sinubukan ni Francis na i-scan ito gamit ang God Spiritual ay nang pumasok siya sa Evil God's altar, ngunit ang Evil God Crystal ay may malakas na resistive force sa paligid nito. Gayunpaman, ang pinakamahalagang punto ay ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay hindi dalisay. Ito ay nasira, at ito ay may masamang kamalayan. Sa kabilang banda, mayroong ilang enerhiya ng Evil God Crystal sa Blood Pond na maaaring makuha kaagad, na maaaring magpapataas sa kasalukuyang lakas ni Francis. Ang Francis na ito ay matalino. Kinuha niya ang pinakakapaki-pakinabang na blood pond sa isang pangungusap lang habang ibinibigay ang Evil God Crystal na nakakaakit ng higit na atensyon. Kumislap ang mga mata ni matandang Faye. Walang nangahas na labanan si Francis para sa blood pond. Pagkatapos ng lahat, pinalitan ng kanyang pusa ang Snake Man bilang bagong pari upang makakonekta ito sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Higit pa rito, ang maingat at magalang na saloobin ni Godfrey kay Francis ay naging dahilan upang isipin ng iba si Francis bilang isang misteryoso. Okay. Si Godfrey ang unang sumang-ayon. Nilinang niya ang Tao of Space, hindi nagpapalakas ng katawan, kaya hindi masyadong kaakit-akit sa kanya ang blood pond. Si Henry at ang mga elite ng Earth Spirit Hall ay hindi nasiyahan. Senior Marshal Brother Henry, ibibigay ba natin ang blood pond sa kanya ng ganoon lang? Ilang core na mga disipulo sa likod ay nagtanong na may ayaw. Inilibot ng mga mata ni Henry sina Francis at Godfrey, at nanatili siyang tahimik. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, si Godfrey ay nasa panig ni Francis, at ang maliit na paws ang magnanakaw ay naging bagong pari ng Evil God's altar. Itong kaibigan, tinutupad mo ba ang iyong mga pangako? Ang sino mang magbibigay sa iyo ng Crystal Core ng Purple Wind Lightning Lion ay makakakuha ng Evil God Crystal. Isang half-step king na may puting balbas mula sa Earth Spirit Hall ay tumingin kay Francis sa blood pond na may kumikislap na mga mata. Siyempre! Hindi ko pipigilan ang sino man na subukang kunin ang Evil God Crystal.
Gayunpaman, hindi ko magagarantiya na makukuha nila ang Evil God Crystal. I can only try my best to assist, sagot ni Francis. Nang marinig iyon, sinubukan ng ilang tao mula sa tatlong puwersa na ilayo ang Evil God Crystal, ngunit lahat sila ay nabigo at na-counterattack ng Evil God Crystal. Wow! Ang kalahating hakbang na hari na may puting balbas ay agad na nagluwa ng isang subo ng dugo, at marami pang iba ang nasugatan. Ang pinakamalas na tao ay pinalipad ng Evil God Crystal at agad na nahimatay. Ang Evil God Crystal ay hindi isang normal na God Crystal. Tila, ito ay nabuo mula sa banal na kapangyarihan ng isang evil god at ngayon ay may masamang kamalayan na umaatake sa sinuman mula sa labas ng mundo na sinubukang makipag-ugnayan dito. Ang staff sa mga paa ng maliit na magnanakaw na pusa ay may kulay purple and blood-colored treasure stone na talagang isang peak grade na primal crystal stone na pino ng evil god crystal at pagkatapos ay ginawa sa staff na may kakaibang paraan na maaaring kumonekta sa evil god crystal. Nakahiga si Francis sa blood pond at ginamit ang kapangyarihan ng God Crystal para pinuhin ang kanyang katawan at palakihin ang kanyang cultivation. Whoosh! 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 Ang Dark Lightning Wood, ang Dim Wind Bamboo, ang 5 Balance Water Spirit Grass, at ilang iba pang item ay lumitaw sa harap ni Francis. Sa isang kisap mata, lumipas ang karamihan ng isang araw. Sa panahong ito, sinubukan ng maraming elite ng tatlong puwersa na ilayo ang Evil God Crystal, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Si Godfrey ay nakaupo lang roon nang hindi sinusubukan. Sinubukan na niya itong alisin pagdating niya, kaya naranasan na niya ang ganting atake ng Evil God Crystal. Nagpadala si Henry ng mga tao mula sa Earth Spirit Hall upang hanapin ang mga track ng Scorpion Man King. Francis, kukunin ko ang crystal core ng Purple Wind Lightning Lion. Tumayo si Godfrey. Sa wakas ay nabawi na niya ang kanyang Yuan Chi, at agad siyang nawala mula sa Evil God's altar sa isang iglap. Senior Marshal Brother Henry, na umalis na si Godfrey. Ngayon na ang perpektong pagkakataon para harapin ang brat na iyon, iminungkahi ng isang core na disipulo mula sa Earth Spirit Hall. Si Henry ay nakatayong hindi gumagalaw at binigyan ng malalim na sulyap kay Francis sa blood pond. Senior Marshal Brother Henry, hindi ako ang makakalaban mo sa one-on-one fight. Ngumiti si Francis at tumingin sa kanya. Dahil doon ay namula ang mukha ni Henry, at ang mga disipulo ng tatlong puwersa ay lahat ay may kakaibang ekspresyon. Anong klaseng kalaban ang sadyang umamin na hindi sila kalaban ng kalaban? Gayunpaman, habang mas kumilos si Francis ng ganoon, mas nagiging hindi mapakali si Henry, at iniisip kung paano naging maingat si Godfrey at kahit bahagyang magalang sa kabataang ito, hindi siya kumpiyansa. Go! Hanapin natin ang Haring Alakdan, utos ni Henry at pinangunahan ang isang grupo ng mga tao upang hanapin ang Haring Alakdan. Mayroong higit pang mga mapagkukunan kaysa sa Evil God Crystal, at maraming mga lugar na hindi pa nila napupuntahan. Nakahiga si Francis sa blood pond at hindi napigil ang iling ang kanyang ulo. Katotohanan ang sinabi niya. Hindi siya nagsinungaling kay Henry. Sa ngayon, ang lakas ng kaluluwa ni Francis ay ang tanging bagay na maihahambing sa isang Void God Realm King. Madaling makitungo sa sinumang nasa ibaba ng Void God Realm, ngunit si Henry ay isang hari na nasa Imperial Genius Rankings, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nalampasan ang mga normal na hari. Sa totoong one-on-one fight, maaaring may kakayahan si Francis na protektahan ang kanyang sarili, ngunit maliit lang ang pagkakataong manalo. Ang kanyang paglilinang ay tumataas habang siya ay nakahiga sa lawa ng dugo. Nang matapos niyang gamitin ang Dark Lightning Wood, ang Dim Wind Bamboo, at ang 5 Balance Water Spirit Grass, ang kanyang cultivation ay halos nasa late stage na Small Origin Core Realm. Ang kapangyarihan ng God Crystal at ang esensya ng Blood Pond ay nakatulong ng malaki sa kanyang Sacred Lightning Body at sa kanyang cultivation. Kasabay nito, ang ilang miyembro ng 10,000 Sacred Clan ay bumulong-bulong sa kawalan ng kasiyahan. Ang Francis na iyon ay nag-iingat ng buong blood pond para sa kanyang sarili. Makasarili. May kakayahan siya pero hindi niya tayo tinutulungan na kunin ang Evil God Crystal.
Ang mga disipulo at elite ay labis na hindi nasisiyahan at nagpasya na makipag-usap kay Francis. 800. Francis Junior Marshall Brother Hanford. Ang ilang mga disipulo at matatandang elite ng 10,000 Sacred Clan ay nagsimulang magtipon patungo sa Blood Pond na galit na galit. Kasama nila sina Felicity at Old Fred, at wala silang magawang ekspresyon. Batay sa mga aksyon ni Francis kanina, halatang hindi ganoon kadaling ibigay ni Francis ang pag-aari niya, at maging sina Godfrey at Henry ay nag-iingat sa kanya. Tamad na nakahiga si Francis sa Blood Pond at sinulyapan ang mga miyembrong ito ng parehong angkan. Francis, hinahangaan ng matandang ito ang iyong lakas, ngunit walang sino man ang nakakaramdam ng mabuti tungkol sa pagkuha mo ng Blood Pond ng mag-isa o pag-alis sa Evil God Crystal. Kung umabot ito sa itaas na echelon ng clan. Magalang ang tono ng matandang Fae habang inilalahad din ang kanilang mga intensyon. Tama, miyembro ka ng 10,000 Sacred Clan, paano ka magiging makasarili? Junior Marshall Brother Hanford, hindi ka ba natatakot na parusahan ka ng upper echelon? Nagbabala ang ilang disipulo at matatandang elite na ipakita ang kanilang kawalang kasiyahan. Naging malamig ang ekspresyon ni Francis. Sa tingin mo talaga matatakot ako sa upper echelon ng isang 2-star clan? Ang lahat ay tumigil, at ang mga nagbabanta sa kanya sa itaas na antas ng angkan ay parang nabulunan. Nayanig ang puso ni na Old Fred at Felicity. Hindi kaya natakot si Francis sa nakatataas na echelon ng clan. Inilagay ba niya ang mga ito sa kanyang mga mata? Nang makita ang composed expression ni Francis, naramdaman ni Old Fred at Felicity na hindi lang siya basta mayabang. Maging si Godfrey, isang sobrang henyo ng isang 3-star power, ay magalang at maingat kay Francis. Bukod doon, si Francis ay hinangaan din ni Duke Nanpeng na may utang pa kay Francis. Tinanggihan pa ni Francis ang titulong Marquis. Kung payag siya, maaaring umalis si Francis sa 10,000 Sacred Clan at sumali sa Duke's Palace, at maaari pa siyang makapasok sa bilog ng mga imperial. Ang Francis na ito ay hindi nasusukat. Siya ay may karapatang maging mayabang. Kumislap ang mga mata ni matandang Fae. Sa ngayon, ayaw nilang makipag-away kay Francis. Ang Blood Pond na ito ay ang aking mga samsam sa digmaan. Kung wala ang aking pusa na nakikipag-usap sa Evil God Crystal, ito ay magiging walang silbi, sabi ni Francis. Ito ang kanyang mga samsam sa digmaan. Kung handa siyang hatiin, iyon ay ang pagiging mapagbigay niya, ngunit walang masama kung hindi siya mamigay. Kung gayon, paano ang Evil God Crystal? That's a God Crystal. That's something that belongs to the domain of gods, malamig na sabi ng isang kabataan, at ang kanyang tanong ay sumasalamin sa iniisip ng lahat. Lahat sila ay naghihintay ng tugon ni Francis, at ayaw niyang magdulot ng gulo sa clan sa ngayon. Ang Evil God Crystal ay hindi isang bagay na maaari nating makuha. Umiling si Francis. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Old Fred habang pinipigilan niya ang mga disipulo na malapit ng makipagdebate kay Francis. Tama si Francis. Ang Evil God Crystal ay maaakit ng labis na atensyon, at wala itong silbi sa atin. Magdadala lamang ito ng kapahamakan. Sumangayon si Old Fred at hinangaan kung paano ibinigay ni Francis ang Evil God Crystal. Si Francis ay walang pinakamalakas na lakas, kaya ginamit niya ang Evil God Crystal para magtrabaho sa kanya sina Godfrey at Henry. Maaari kitang bigyan ng 10 bathtub ng likido mula sa Blood Pond, sabi ni Francis pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Malakas ang kapangyarihan ng likidong ito, ngunit mayroon itong isang malaking depekto, naglalaman ito ng masamang kapangyarihan ng Evil God Crystal, na may malakas na puwersang lumalabag. Okay. Nagpakawala ng hininga si matandang Fae. Hindi nagtagal ay napuno ng 10,000 Sacred Clan ang 10 bathtub ng likido mula sa Blood Pond, ngunit hindi ito kahit 1/10 ng kabuoang halaga. Higit pa rito, kailangan nilang pinuhin ito sa isang tiyak na paraan bago ito magamit, hindi katulad ni Francis na may maliit na pos ang magnanakaw na nakikipag-ugnayan sa Evil God Crystal.
Maaari pang ang gamitin ni Francis ang isang maliit na halaga ng masamang kapangyarihan upang pinuhin ang kanyang katawan. Sa susunod na ilang araw, nakahiga si Francis sa blood pond at nakatutok sa paglilinang. Ang blood pond ay nabuo mula sa asensya ng dugo ng pinakamalakas na karera sa underground na lungsod, na pinagsama sa kapangyarihan ng Evil God Crystal. Ang dugong ito ang pinagmumula ng Evil God's altar, at maaari nitong palakasin ang ibang mga nilalang. Ipinalibot ni Francis ang kanyang 5-elemental wind lightning technique at ang kanyang sacred lightning body para sumipsip ng enerhiya ng lubos. Sa panahong ito, sinusubukan ni Godfrey at ng mga mula sa Earth Spirit Hall na hanapin ang Haring Scorpion Man, ngunit masyadong komplikado ang tanawin ng underground na lungsod. Kung ang Haring Scorpion Man ay nakatutok sa pagtatago, mahirap siyang hanapin. Ang Purple Sun Palace at ang 10,000 Sacred Clan ay nakatuon sa pag-alis ng mga mapagkukunang natitira sa underground na lungsod. Ang ikinagulat nila ay, pagkatapos na maging pari ang munting pos ang magnanakaw, may ilang uri ng hayop na lumapit dito at nagbigay ng mga alay. Ibinigay ni Francis ang lahat ng mahirap na gawain sa 10,000 Sacred Clan. Pagkatapos, ang maliit na pos ang magnanakaw, ang 10,000 Sacred Clan, ang Purple Sun Palace, at ang Earth Spirit Hall ay nagsimulang sakupin ang mga kalapit na species. Ito ay naging mas maayos kaysa sa inaasahan. Lahat sila ay lubhang maingat at magalang sa masamang pari ng Diyos, at ang ilang mga lahi na mas malakas pa kaysa sa mga alakdan ay hindi nang ahas na umatake. Nang ang maliit na pos ang magnanakaw ay nagpakita ng mga himala ng Evil God, ang mga lahi na ito ay naging masunurin. Ang kapangyarihan ng Evil God Crystal ay hindi ganito kasimple, bulong ni Francis. Marami siyang alam mula sa reyna ng Scorpion Men. May mga taong sinubukang labanan ang Evil God's altar noong nakaraan, ngunit napatay sila sa ilalim ng apoy o natural na sakuna tulad ng lindol. Ang maliit na pos ang magnanakaw ay nagsabi kay Francis na ang pari ay tunay na may kakayahan na baguhin ang klima sa ilalim ng lupa, ngunit nangangailangan ito ng maraming enerhiya ng pari, kaya hindi ito isang bagay na maaaring gawin ng basta-basta. Sa isang kisap mata, lumipas ang 5 araw. Sa wakas ay nakapasok si Francis sa huling yugto ng Small Origin Core Realm sa tulong ng Wind Lightning Bones at Blood Pond. Lumaki ang kaibuturan ng kanyang katawan, at nagpakita na ito ng mga senyales ng pagkikristal. Ang kanyang mga pagpapabuti ay nahulog sa mga mata ng iba pang mga disipulo ng 10,000 sagradong clan, at lahat sila ay naiinggit. Hindi ba natatakot si Francis na maging hindi matatag ang kanyang pundasyon? Hindi maiwasang mapaisip ni Old Fred. Pinatunayan ng realidad na napakatibay ng pundasyon ni Francis. Dahil sa paglilinang niya ng 5-elemental wind lightning technique at ang sacred lightning body sa parehong oras, ang kanyang pundasyon ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga henyo ng parehong paglilinang. Matapos gawin ang maliit na tagumpay na ito, nagsimulang tumuon si Francis sa sacred lightning body. Sa nakalipas na ilang araw, sa tulong ng Blood Pond, ang kanyang Golden Kun sacred lightning body ay papalapit na sa huling yugto ng ika-4 na antas. Kapag ang aking sacred lightning body ay umabot na sa huling yugto ng ika-4 na antas, ang aking pisikal na lakas ng katawan lamang ay magagawang durugan ang Small Origin Core Realms at Great Origin Core Realms. Walang sino mang mababa sa Half-Step King level ang magiging katapat ko. Si Francis ay napuno ng kagalakan, at inaabangan niya ito. Ang higit na ikinatuwa niya ay ang mga underground city species ay nagpapadala ng kanilang mga alay. Si Francis at ang maliit na magnanakaw na pusa ay tumanggap ng 40% ng cut, habang ang Earth Spirit Hall, ang 10,000 Sacred Clan, at ang Purple Sun Palace ay naghati sa natitirang 60%. Nakatutok pa rin sina Godfrey at Henry sa paghahanap ng lokasyon ng Haring Alakdan. Ngayon, kinuha ni Francis ang Dark Dragon Teeth Grass at ilang iba pang mga kayamanan na kapakipakinabang para sa pagpapalakas ng katawan upang subukan ang isang pambihirang tagumpay sa mga huling yugto ng ika-4 na antas. Ang ilan sa kanila ay nagmula sa Scorpion Men Resource Chamber at ang ilan ay mula sa mga handog. Ito ang dapat. Nakababad si Francis sa Blood Pond habang lumiwanag sa paligid niya ang isang metallic silver blue light.
Sa loob ng Blood Pond, isang hindi nakikitang pisikal na puwersa ang lumitaw at nagsimulang lumakas. Pakiramdam ng lahat ng taong malapit sa kanya ay bumibigat ang kanilang mga katawan. Sa kalaunan, ang pisikal na puwersa ay umusbong habang ito ay bumagsak. Naramdaman ng mga kalapit na alagad na kumukulo ang kanilang dugo, at halos magluwa sila ng dugo. Ang lugar kung saan nakahiga si Francis ay huni ng hangin at kidlat, parang mga alon na humahampas sa dalampasigan. Kaya kung pumatay ng Small Origin Core Realm sa isang suntok lang gamit ang pisikal kong lakas. Naramdaman ni Francis ang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan, at ang puwersang ito ay lumikha ng nangingibabaw na layunin. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body ay hindi lamang nagsanay sa kanyang katawan. Kapag ito ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari din itong palakasin ang kanyang layunin at kahit na sumanib dito. Sa puntong iyon, ang kaluluwa ay hindi magiging kanyang kahinaan tulad ng Demigod Cain. Ang Demigod Cain ay umabot sa parehong hakbang sa kanyang tuktok at nagawang matutunan ang revival mula sa dugo, isang pinakamataas na pamamaraan, ngunit nauwi siya sa kamatayan sa God Tribulation dahil sa kanyang mahinang kaluluwa. Ang Sacred Lightning Body ni Francis ay umabot na sa huling yugto ng ika-4 na antas. Ang ika-5 antas ay maihahambing sa Void God Realm, ang ika-6 sa Mystic Light Realm, at ang ika-7 ay ang katawan ng isang demigod. Gayunpaman, ang Sacred Lightning Body ay mas mahusay kaysa sa orihinal na Golden Kun Sacred Body. Ito ay may ika-8 antas. Mayroong kahit na isang theoretical na ika-9 na antas. Ang mas mataas na taas at mas magandang kinabukasan ang nag-udyok kay Francis na muling linangin. Kahit na hindi siya tinamaan ng cursed words of death, pinili niyang muling magtanim. Hu! Nagpakawala ng hininga si Francis at dahan-daang tumayo mula sa Blood Pond. May mga maingat at magalang na tingin mula sa mga nasa malapit. Francis, ito ay isang bihirang Dark Soul Stone. Ito ay isang mahalagang Death Elemental Soul Treasure. Naglabas si Old Fred ng 2 itim na malajade na bato, na nagbigay ng malamig na pag-alon ng soul. Hindi man lang sila nagawang lapitan ng mga mahihinang tao. Sold out treasure. Maganda, napakahusay. Tuwang-tuwa si Francis. Maaaring pumili si Francis kung aling mga handog ang gusto niya, kaya sinabi niya na gusto niya ang mga kayamanan ng soul daw, na makakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang lakas ng kaluluwa. Sa sapat na mga kayamanan ng soul daw, maaari kong gisingin muli ang aking Emperor Intent. Si Francis ay puno ng mga inaasahan. Kailangang malaman ng isa na ang Emperor Intent ni Francis ay naglalaman ng Intent of God Tribulation Lightning. Kung hindi, hindi niya sana mahabol ang Emperor of Death, na dalubhasa sa Tao of the Soul at Tao of Death. Sa sandaling muling nagising ang kanyang Emperor Intent, ang lakas ni Francis ay tataas ng paunti-unti. Gayunpaman, ang mga kayamanan ng soul daw ay napakabihirang, at hindi magandang pagpipilian na subukang minahan ito ng mano-mano. Whoosh! Isang pilak na guhit ng liwanag ang kumislap sa hangin at dumapo sa harap ni Francis. Ang bagong dating ay si Godfrey. Francis, napatay ko ang Scorpion Man King at nakuha ang Crystal Core ng Purple Wind Lightning Lion King. Mabilis ang paghinga ni Godfrey. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.